Bilisan mo naman ang paglalakad. Pumapatak ng ulan, wala pa naman tayong dinala na payong. Ikaw naman kasi, hindi ka nagdala ng payong. Alam mo naman na umuulan tuwing hapon. Nawala na nga sa isip ko yun eh. Ikaw naman hindi mo rin naisip. Ay, ang mga babaeng dapat nagdadala ng payong. Tony, tingnan mo yung malaking kalabaw. Huh? Namumula mga mata. Susuwagin tayo. Umiwas ka, Rosemary. Hindi ordinaryong kalabaw yan. Aswang yan. Umilag ka, Tony! Huh? Susuwagin ka niya! Wag! Ah! Halika dito. Sa akin ka na ngayon. Sasama ka sa akin. Bitiwan mo ako! Walang iya ka! Wag! Minsan akong nangarap ng masaya at marangyang buhay para sa aking pamilya. Kaya nang magkaroon ako ng pagkakataong makapunta sa Canada ay tiniis ko ang lungkot at pangungulila sa aking mag-ina. Hindi ko inaasahan na yun pala ang magiging dahilan ng pagkasira ng aking pamilya, Sir Jupiter. Tawagin mo na lang ako sa pangalang Tony mula rito sa malayo at bulubunduking isla ng Eastern Samar. Malapit din kami sa karagatan pero hindi ko nababanggitin ang mismong baryo namin dahil hanggang sa kasalukuyan ay dito pa rin ako nakatira kasama ang aking asawa at mga anak. Ang karanasan kong ito ay nangyari ilang dekada na ang nakakaraan. Noon ay 30 anyos na ako. Kung paano kong nalampasan ang maraming pagsubok at panganib na dumating sa aming buhay, yun ang ikikwento ko sa inyo ngayon. Pero bago ako magpatuloy, nais ko lang itanong sa ating mga listeners, ano ang gagawin mo kung pinagtaksilan ka ng asawa mo habang ito ay nagtatrabaho sa malayong bayan? Tony! Huwag mo ko iwanan! Lumaban ka! Kailangan ka pa ng anak natin! Hindi ko kaya mag-isa! Paano na kami ni Biboy kung mawawala ka? Rosemary! Uy! Gumising ka! Gising! Uy! Tony? Nasaan tayo? Buhay ka? Oo naman. Bakit ba? Ano bang napanaginipan mo? Nandito tayo sa bahay natin. Nagising ako nang marinig ko na umiiyak ka. Binabangungot ka na naman. Mabuti naman at panaginip lang pala. Parang totoong-totoo kasi nasinuwag ka ng malaking kalabaw. Isang aswang. Pinatay ka niya tapos sapilitan niya akong isinama. Panaginip lang yon. Kaya wala kang dapat na alalahanin. Huwag kang matakot dahil hindi yun totoo. Ay, halika na. Matulog ulit tayo. Nakumbinsi ko naman si Rosemary na matulog na kaming muli. Nang sumunod na araw, maaga akong gumayak para magpunta sa bayan. Nag-report ako sa agency na ina-applyan ko papuntang Canada at ng araw na yon, mayroon akong magandang balita na natanggap. Dumating na ang kontrata para sa akin kaya nang makapirma ako ay nagkaroon ako ng schedule ng flight. Kaya nang umuwi ako sa amin, masaya kong ibinalita kay Rosemary ang magandang balita. Pero napansin ko na hindi natuwa ang aking asawa. Bigla niya akong tinalikuran at pumunta siya sa bintana. Tumanaw sa labas ng bahay, panay ang buntong hininga. Rosemary, may problema ba? Hindi ka ba natutuwa at makakaalis na ako? Makakapunta na ako sa Canada. Huwag ka na kayang umalis, Tony. Parang kinakabahan ako eh. Malayong lugar na pupuntahan mo. Rosemary, hindi na ako pwedeng umatras. Nakahanda na ang lahat ng mga dokumentong kailangan ko. Isa pa, nakapagbigay na tayo ng placement fee. Naibenta ko na ang kalabaw natin at nakasangla na ang lupang sakayin. Paano ko yung matutubos kung hindi ako tutuloy? Hindi ko alam kung bakit ako nakakaganito ngayon. Siguro ito yung unang pagkakataong mapapaliw ka sa amin ni Biboy. Mabilis lang namang lumipas ang mga araw. Maiksi lang ang 2 taon. Di ba gusto mong guminhawa ang buhay natin? Yun din naman ang pangarap ko eh. Ito na ang pagkakataon natin. Kunting tiis lang. Giginhawa din tayo. Ilang gabi na kasi ako nananaginip ng masama. Natatakot akong may masamang mangyari sa'yo. Huwag ka nang mag-alala.
Walang mangyayaring masama sa akin. Saka panaginip lang yun. Sabi nga madalas ng matatanda, ang panaginip ay kabaligtaran sa tunay na buhay. Saka hindi naman kayo pababayaan ng mga itay. Nandyan naman sila para bantayan kayo. Hindi na kumibo si Rosemary. Niyakap na lang niya ako ng mahigpit. Nang dumating ang araw ng aking pag-alis ay kasama ko sila. Inihatid nila ako sa terminal ng bus paluwas ng Maynila. Mula roon ay solo na akong lumakad. Nang makarating ako sa Canada ay naging maayos naman ang mga unang buwan ng aking pagtatrabaho. Sa malaking rancho ako ng baka napunta. Kasama ko doon ang ilan ding mga Pilipino. Ang amo namin ang nagsusupply ng mga karning baka sa malalaking restaurant doon at mga mall, kaya isa ako sa naging tagakatay ng baka. Tuwang-tuwa nga kami kasi hindi naman sila kumakain ng mga balat ng baka kaya inaalis na namin yon bago i-deliver. Yun ang ginagawa naming ulam ng mga kasamaan ko. Naging maayos din ang pagpapalitan namin ng sulat ni Rosemary at nagpapadala din ako ng voice tape sa paglipas ng mga buwan. Malapit na akong mag-1 taon nang wala na akong matanggap na sulat mula sa kanya. Hoy, Tony! May ano ba yung ginagawa mo? Aba, durog-durog na yung karne na tinataga mo ayaw mo pa rin tigilan. Kasi itay, gagamitin daw sa giniling ang karne na ito Yung customer ayaw ipagamit yung gilingan. Gusto niya, ito ang gagamitin ko, kaya tinatagtad ko ng pinong-pino. Anong karne ba yan? Karne po ng baka. Anong karne ng baka? Karne ng tao yung tinatagtad mo dyan Ha? Pambihira ka. Ayan may ulo pa dyan ng tao. Tao nga? Naku po, bakit naging ulo ng tao yung ulo ng baka dito? Sa pagkakataong yun ako napabalikwas. Paano ay ginising ako ng isa kong kasama sa kwarto. Noon ko nalaman na isa lang iyong masamang panaginip. Kaagad akong bumangon at kumuha ng tubig sa pitsel na nasa malapit sa higaan ko. Uminom ako ng tubig. Noon ko naisip na matagal nang walang dumarating na sulat mula kay Rosemary. Hanggang isang araw ay mayroon akong natanggap na sulat mula kay Itay. Nakalagay doon na umalis na ng aming bahay si Rosemary, sumama sa isang lalaki na kailan lang niya nakilala. Iniwanan na niya ang aming anak, kina Itay. Nilukot ko ang sulat. Nandulumo akong napaupo sa tabi ng pader sa mismong katayan ng baka. Napaiyak ako ng impit dahil sa matinding tampo at galit kay Rosemary. Nagpasya akong umuwi nang makuha ang huling sahod. Parang wala ako sa aking sarili habang sakay ng eroplano. Mag-isa sa kwarto, 2:00 na naman. Kape sa mesa, malamig na ang tasa. Pinura ko na ang huling mensahe. Hindi sanay na wala ka sa tabi. Hindi makatulog dahil sa mga tanong. Sino ang kayakap mo ngayon? Sino ang pumalit sa akin? Sinong kayakap mo ngayon? Sa gabing malamig, sinong tinatawag mong mahal? Kapag wala na ako ron, kung pwede lang bumalik ang oras, agawin kita kahit mali. Sino ang kayakap mo ngayon? Bakit mo nagawa ang bagay na ito, Rosemary? Nagpakalayo-layo ako. Tinis ko ang pagod, hirap, kalungkutan at pananabik sa inyo ng ating anak. Ang mga sweldo ko pinapadala kong lahat sa'yo. Pero ito bang igaganti mo sa akin? Ang ako'y pagtaksilan!
Bakit umuwi ka nang hindi nagpapasabi? Eh di sana nasa lubong ka namin kahit sa terminal ng bus. Sinadya ko talagang umuwi ng biglaan, Tay. Para tugisin ko ang mga taksil na yon. Saan ba sila nakatira ngayon? Hindi namin alam kung nasaan sila. Ay, huli kong nakausap si Rosemary nung umalis siya kasama ang kabit niya. Hindi nga niya isinamang anak ninyo. Kami na daw ang bahala kay B-Boy. Tay, mabuti po't umuwi na kayo. Ilang buwan nang hindi umuwi si nanay. Iniwanan niya ako kay na Lolo Luis. Biboy, anak. Nandito na ako. Huwag ka nang umiyak, ha? Mula ngayon na hindi na tayo magkakaiwalay. Hindi na ako kayo babalik sa abroad. Hindi na, anak. Dito na lang ako. Siya nga pala, bago umalis si Rosemary, ay mayroong iniwan na maliit na kahon at ang sabi niya ay ibigay ko daw sa'yo sakaling umuwi ka. May maliit itong padlock. Dinala niya ang susi kaya hindi namin pinakialam ang buksan. Oo nga, Luis. Kunin mo nga ang maliit na kahon na iyon at ibigay mo dito kay Tony. Pumasok na sa loob ng kwarto nila si Itay at nang lumabas ay dala na ang maliit na kahon na yari sa kahoy. Ibinigay niya sa akin. Marahan ko iyong kinuha. Magaan lang siya, parang wala namang laman ng kalugin ko kaya ipinahawak ko na lang muna kay B-Boy. Tapos ay marahan akong tumayo at sumilip sa bintana. Tinanaw ko ang paligid. Di nagtagal lumabas ako ng bahay. Pumunta ako sa likurang bahagi niyon para tanawin ang malawak na lupain na mayroon ng tanim ng mga palay. Yun ang lupa namin na naisang lako para gamitin papuntang abroad. Ngayon ay ang pinagsanglaan ko na ang nagtatanim doon habang hindi ko na ibabalik ang malaking halaga na nautang ko sa kanila. Napabuntong hininga ako. Maya-maya lang ay naramdaman ko ang kamay ni Itay sa aking balikat. Alam kong nanghihinayang ka sa magandang pagkakataon na makapag-abroad. Pero wag ka nang magsisi. Nangyari ng lahat. Nakakaya sa inyo, Itay. Dahil sa akin ay nawala ang lupang ito. Paano pa natin ito mababawi sa ngayon? Hindi naman sapat ang dala kong pera dahil lahat ng kinita ko noong mga nakaraang buwan ay ipinadala ko kay Rosemary. Ay, hindi ko nga rin naisip na magagawa yun ni Rosemary. Kasi nang umalis ka ay sobrang pangungulila niya. Pero nitong mga huling buwan, doon ko napansin na palagi siyang tulala. Hanggang sa dumating nga ang oras na ihabilin niya sa amin si B-Boy. Napakasama niya. Inakala ko na mabuti siyang babae. Pero hindi niya nagawang paglabanan ng tukso at pangungulila. Hahanapin ko sila ng kabit niya, Tay. Pagbabayarin ko sila sa kanilang kataksilan. Ay kung ako sa'yo ay pabayaan mo ng babaeng yon. Hindi mo na siya dapat pag-aksayan ng panahon. Bata ka pa. Makakakita ka pa ng babaeng mas nakakahigit pa sa kanya. Pero, Tay, niyurakan nilang dalawang aking pagkatao. Nilagyan nila ng bayad ng kahihiyan ang pangalan natin. Makinig ka sa akin, Tony. Kung makita mo sila at mapatay mo, bay anong mangyayari sa buhay mo? Tsak na makukulong ka. Uy, paano naman yung anak mo? Nasuntok ko ang malaking puno na naroon. Ilang beses ko yung binira. Talagang nagwala ako sa sobrang sama ng aking loob. Pinabayaan naman ako ni Itay hanggang sa mapagod ako kakasuntok sa punong naroon. Duguan na ang aking kamay nang tumigil ako. Nanlalambot akong napaupo. Noon ako muling nilapitan ng aking anak na si B-Boy. Niyakap niya ako ng mahigpit. Patuloy siyang umiyak sa aking balikat kaya niyakap ko na rin siya. Ilang sandali pang lumipas, nakabawi na ako sa pagod. Tumayo ako at pumasok sa loob ng bahay ni Itay. Kinuha ko ang aking maleta at umuwi na kami ni B-Boy sa aming bahay na katabi lang din ng bahay nila. Kaagad akong pumasok sa loob ng aking kwarto at naupo sa papag na naroon. Tay, eto po ang kahon na iniwan ni nanay. Saan ko ito lalagay? Sige, anak. Iwanan mo na lang dyan.
Pasensya ka na. Wala akong pasalubong sa'yo. Biglaan kasi ang pag-uwi ko. Ayos lang po. Ang mahalaga naman sa akin na nandito ka na. May kasama na ako. Siya nga pala, yang kahon. Alam ko pera ang laman yan. Ibinulong sa akin ng nanay. Huwag ko lang daw sasabihin kahit kanino. Pera? Totoo bang sinasabi mo? Nang tumango si B-Boy, muli kong dinampot ang maliit na kahon na yari sa kahoy. Kinalog kong muli. May naramdaman nga ako na munting kaluskos sa loob, pero dahil walang susi, ibinato ko na lang iyon sa semento para mabasag yun. Ilang beses kong ibinalibag hanggang sa mawasak ang kahoy. Nagulat ako nang makita ko na pera ang laman ng kahon. Napakaraming pera. Noon naman muling pumasok sa aming bahay si Itay. Inakala kasi niya na nagwawala na naman ako sa galit. Pero kagaya ko ay nagulat din siya nang makita ang mga nakakalat na pera. Napakaraming pera nito, Tony! Parang inipon niya ang lahat ng mga perang ipinadala ko. Wala siyang ginastos, Tay. Iniwanan niya sa inyo para ibalik sa akin. Kaya mabuti naman kung ganon. Matutubos natin ang lupang isinangla mo. At kung sosobra pa ang perang ito ay baka makabili ulit tayo ng bagong kalabaw. Sige, Tay. Yun ang gawin natin. Ilabas nyo na nga lahat ng pera dyan sa kahon. Bilangin natin para malaman natin kung magkano yan. Ay, siguro ay ginawa niya ito para mabawasan kahit papano ang kasalanan ginawa niya. Mabuti naman at may konsensya pa pala siya. Maaring ganun na nga, Tay. Pero hindi ko pa rin siya mapapatawad. Baka hindi ko mapigilan ang aking sarili ay kung ano ang magawa ko sa kanya. Hindi pa rin nagbabago yung plano mo. Oo, Tay. Tutugisin ko sila ng kabit niya. Sa palagay ko naman ay makatwiran ng batas. Lalo na nga at yun ay tungkol sa pagtataksil. Matapos naming mabilang ni Itay ang mga perang naroon ay nalaman ko na sobra-sobra pa iyong pambayad sa utang ko. Kaya naman kinabukasan lang, kinausap na namin ni Itay ang pinagsanglaan ko ng lupang sakahan namin. Ibinalik ko ang pera niya at nagkasundo kami na pagkatapos niyang anihin ang mga nakatanim na palay, ibabalik na sa amin ang lupa namin. Nang matapos yun ay muli kaming naghanap ng mabibiling kalabaw. Sa kabilang baryo kami nakahanap ng mabibiling kalabaw. Doon ko nakilala si Andy. Habang papalapit siya sa amin ay nakita kong umiindayog ang kanyang balakang. Nakasuot kasi siya ng pantalong masikip at maluwag na t-shirt. Maamo ang kanyang mukha dahil sa maganda niyang mata. Matangos na ilong at mapungay na mata. Maiksi din ang buhok niya. Naisip ko nga kung naging babae ito, napakaganda. Kayo ba ang naghahanap ng kalabaw na mabibili? Hoy, Tony! Ha? Tinatanong ka niya! Oo. Kami nga naghanap ng kalabaw. Nasaan ba ang binibenta mo? Nandun sa likuran ng bahay namin. Sumunod kayo sa akin para makita nyo. Bata pa yon pero pwede nang turuang humatak ng araro. Sige. Tingnan natin. Uy, bakit ba kanina ko pa napapansin eh tulala ka? Tapos kapag nagsalita kay para kang natataranta. Kasi Tay, nung hindi pa siya nagsasalita, akala ko ay babae. Kasi ang ganda. Yun pala ay lalaki. Ikaw talaga. Nakakita ka lang ng lalaking gwapo ay akala mo ay babae. Ayusin mo nga yung mga mata mo. Nang makarating nga kami sa likuran ng bahay ni na Andy ay nakita ko nga ang dalawang kalabaw na naroon na halos magkasing laki lang at matataba. Parehong ipinagbibili iyon ni Andy. Pero habang tinitingnan ko ang mga kalabaw ay nakita ko ang lungkot sa kanyang mga mata. Panay kasi ang buntong hininga niya. Nang makapili na ako ng kalabaw parang hindi ako narinig ni Andy. Paano ay nakatingin siya sa malayo kaya bahagya ko siyang kilalabit. Nagulat pa siya nang lumingon sa akin.
Nakapili ka na ba kung alin sa mga to ang gusto mong bilhin? Parehong maganda at malaki ang kalabaw mo. Pero ang isang ito ang gusto ko. Magkano mo ba ito ibinibenta? 15 mil ang isa niyan. Casimel! Bakit ang mura naman ang binta mo? Ay, may problema ba yung kalabaw mo? Masisigla at malalakas ang mga kalabaw ko. Wala yung problema. Kapaligiran namin ang problema. Anong ibig mong sabihin na mayroong problema sa paligid mo? Ang mga alagang hayop ng mga taga rito, lalo na mga kalabaw, baboy at kambing, madalas ay natatagpo ang patay na at wasak ang mga tiyan. Sabi ng mga taga rito, kung hindi daw mabangis na hayop, kaya suwang yung magyawa. Kaya ba ibinibenta mo na lang ng mababang presyo ang mga kalabaw mo? Oo naman. Kesa naman magaya sila sa ibang mga hayop dito. Mabuti na yung makalis sila dito at maalagaan ng iba. Hindi ko makakayanang tingnan kung makikita ko silang walang buhay dahil pinatay ng aswang o mabangis na mga hayop. May sabagay, mas maganda nga ang naisip mong paraan. Ay, mga salo talagang mga yan. Sa ilang taong lumipas ay naging matahimik ang mga baryo dito. Pero ngayon ay nagsisimula na naman palang maging magulo. Sa palagay niyo ba, Tay? Aswang ang gumagawa niyon at hindi mabangis na hayop galing sa bundok? Kasi malapit din ang baryong ito sa bundok eh. Wala nang malalaking hayop sa bundok, Tony. Wala na din dito yung baboy ramo dahil naubos na ng mga mangangaso. Kaya tsak kung aswang ang gumagawa nyon. Natatakot na nga po kami. Kasi baka kapag wala nang makitang hayop na pwedeng kainin ng aswang, itao ng pagbalingan niya. May, huwag mo namang isipin na nagyayabang ako, ano? Eh dati kasi akong manunugis ng aswang. Tumigil na lang ako noong naging matahimik na ang aming lugar. Pero maaari ko kayong matulungan. Talaga po? Maraming salamat na pampo kung ganun. Aasahan ko po yan. Sana ay balikan niyo kami. Matapos nga na mabayaran namin ang kalabaw ni Andy ay umuwi na kami ni Itay. Hindi ko akalain na seryoso si Itay sa mga ipinangako niya kay Andy dahil matapos naming mailagay sa kural ang nabili naming kalabaw, kinuha niya sa kubo sa likod ng kanilang bahay ang isang sako kung saan ay nakalagay doon ang mga armas na dati niyang ginagamit na panlaban sa mga tinutugis niyang aswang. Nilinis niya ang mga yon at muling hinasa ang mga talim ng itak. Tapos nang mawalan ang kalawang, pinahiran niya ng langis. Tay, seryoso pala kayo sa sinabi niyo kay Andy? Akala ko ay nagbibiro lang kayo para ibigay sa atin ng mas mura yung kalabaw. Seryoso akong sinabi ko yun, Tony. Tutulungan natin sila sa problema nila. Aba, ang mga kalabaw ngayon ay malaki na ang halaga. Pero ibinigay niya ng mababang presyo. Kaya para makabawi tayo, babalik tayo sa baryo nila para tumulong. Tay, matagal na tayo tumigil sa kanyang gawain. Parang hindi na ako sanay na humabol ng aswang. Saka mayroon pa akong kinakaharap na problema. Sinabi ko namang sa'yong tigilan mo ng pag-iisip kay Rosemary at dun sa kabit niya. Mas mabuting ituon mo sa ibang bagay ang atensyon mo. Pwede sumama ka sa akin. Makakatulong ka na sa kapwa mo ay makakalimutan mo pa sila. Pwede tulungan mo ko. Aswang mo na yung katayin para ka na rin kumatay ng baka. Napatawa din ako sa sinabi ni Itay. Mula nga kasi nang tumigil kami sa panunugis ng aswang noon ay pumasok na ako sa mga katayan ng baka sa bayan at yun din ang naging trabaho ko hanggang sa abroad. Maya-maya lang ay lumapit ako kay Itay. Kinuha ko ang mahabang itak na dati kong ginagamit. Muli kong tiningnan ng talim yun. Sadyang matalim pa rin siya, lalo na nga at benditado yun. Kinuha ko rin ang buntot pagi na naroon. Napangiti ako nang makitang mas mahaba na yun ngayon. Naalala ko kasi na matapos kong putulin ang buntot ng pagi na nahuli ko noon ay muli ko siyang pinakawalan sa dagat. Totoo pala ang sinabi mo, Tay. May hiwagang bumabalot sa buntot ng pagi at sa kanyang katawan kahit hindi na sila magkarugtong.
May ganun talaga yung Tony. Habang lumalaki ang pagi sa dagat, ay hahaba ang buntot niya. Kaya sa loob ng ilang taon ay bumaba na siya. Mas masarap na pala itong gamitin ngayon. Sige tay, sasama na ako sa'yo. Tinulungan tayo ni Andy na matapos ang problema natin. Kaya sige, tulungan natin sila. Mabuti naman at naunawaan mo ko. Bukas na bukas din ay babalik tayo sa kanilang baryo. Oo tay, siya nga pala ho. Hindi ba't alam naman natin na ang mga aswang ay kung saan-sang lugar dumadayo? Hindi kayo maligaw dito yon at mabiktima ang kalabaw natin? Alam ko na yun, Tony. Kaya nga ang paligid ng kural ng kalabaw natin ay nilagyan ko ng bawang. Hindi na makakalapit sa kanyang aswang. At kung makapasok man siya sa kural, hindi na rin niya malalapitan kasi nilagyan ko na rin ng kwintas na bawang ang kalabaw. Talagang tuso ka tay. Iniisip ko pala kaya nagawa mo na pala. Kinabukasan nga maaga pa lang, lumakad na kami ni Itay para pumunta sa baryo ni na Andy. Pagdating pa lang doon ay nagulat kami nang makitang nagkakagulo sa kalsada ang mga tao dahil isang bangkay na naman ng baboy ang naroon at patay na. Kagaya ng mga nakaraan, wasak din ang katawan ng baboy. Wala na ang laman loob at bukod doon, ubos na rin ang kalahati ng katawan yun. Napatingin sa amin ang mga tao nang lumapit kami. Palibasa hindi kami kilala at bagong mukha kami doon. Seryoso silang lahat. Hindi ako makakibo dahil alam ko na iba-iba ang nasa isip ng mga naroon. Maya-maya lang lumapit sa amin si Andy. Mang Luis, Tony, mabuti naman at bumalik kayo. May nangako ako sa iyo, di ba, na babalik kami? Meron na naman palang biktima ang aswang? Oo, Tony. Sariwa pa ang dugo. Tsak na mag-uumaga na ito ng mabiktima ng aswang. Siya nga pala, mga kasama. Ito sila Mang Luis at ang anak niyang si Tony. Mga manunugis sila ng aswang. Nandito sila para tumulong sa atin. Tama po si Andy. Hindi kami kaaway, kaya huwag kayong mag-isip ng masama sa amin. Ang katahimikan din ng inyong lugar ang gusto namin. Hinihikayat ko ang lahat, lalo na yung mga kalalakihan na tumulong sa amin sa paghahanap sa aswang na gumagala dito sa inyong baryo. Nakahanda kaming tumulong. Pero sana ay tulungan nyo na rin ang mga sarili ninyo. Huwag na ho nating hintayin na isa sa mga mahal natin sa buhay ang mabiktima ng aswang na yan. Huwag kayong mag-alala, Mang Luis at Tony. Bilang pinuno nila, ay sinisiguro ko na lahat ng mga taga rito, lalo na mga kalalakihan, ay tutulong sa inyo. Noon namin nalaman ni Itay na si Andy pala ang pinuno sa baryong yon. Kaya matapos na dumating ang may-ari ng baboy na namatay ay iniutos ni Andy na ilibing na lamang yon. Huwag nang kainin dahil tiyak na naiwanan na doon ang kamandag ng aswang. Isinama kami ni Andy sa kanilang bahay. Nalaman namin na wala na rin doon ang isang kalabaw na nakita namin kahapon. Sinabi ni Andy na mayroon na ring bumili noon. Pwede kayo tumira dito sa aking bahay. Kahit pansamantala, habang hindi pa nalulutas ang aming problema. Nag-iisa ka lang ba dito, Andy? Nasaan ang mga magulang mo? Oo, ako lang nandito. Ang mga magulang ko nasa Manila. Nagbabakasyon sila sa kamag-anak namin. Sabi ko nga sa kanila, saka na sila umuwi dito. May sakit sa puso ang aking inay. Ayaw niyang nakakabalita ng mga nakakatakot na bagay, kagaya ng nangyayari ngayon dito. Tama lang ang ginawa mong desisyon, nandun na lang muna sila. Kapag maayos ng problema dito, saka mo na lang sila pauwiin. Ganun nga po ang gagawin ko. At saka ko na rin sasabihin sa kanilang tungkol sa kalabaw. Siya nga po pala. Maupo muna po kayo dyan at magluluto lang ako ng almusal natin. Alam kong maaga pa kayong umalis sa inyo. Ako man ay hindi pa din nag-aalmusal. Maaga pa kasi may nagpunta dito para ipalam yung nangyari sa baboy. Tulungan na kita. Nang magpunta sa kusina si Andy, sumunod na ako. Ako na ang nagsindi ng apoy sa uling na naroon.
Siya naman ay nasa lamesa at inihahanda na ang iluluto. Itlog at daing na tilapia ang naroon. Nang masindihan ko ng kalan, ay umupo ako sa isang upuang kahoy na naroon. Hindi ko mapigilang pagmasdan ang magandang kamay ni Andy. Makinis yun at maputi. Nang hagurin ko siya ng tingin mula sa ulo hanggang bewang, may napansin ako na talagang kakaiba. Para kasing hindi katawan ng lalaki ang korte ng katawan niya, lalo pa nga at may kaunting umbok ang dibdib niya. Maya-maya lang napatingin siya sa akin. May gusto ka bang itanong sa akin? Kanina ko pa napapansin na panay ang tingin mo sa akin. Ha? May nobya ka na ba? Yun lang palang itatanong mo. Akala ko naman kung ano na. Oo, dati meron pero wala na kami ngayon. Nagmahal siya ng iba kaya heto ako ngayon. Nagpipilit na makalimot. Ha? Nako, pasensya ka na. Hindi ko na pala dapat itinanong yun. Naalala mo tuloy yung nakaraan. Pareho pala tayo. Nag-abroad ako para bigyan sila ng magandang buhay. Mag-isang taon pa lang ako sa abroad nang sumama siya sa ibang lalaki. Nako, wag na nga nating pag-usapan ng mga malulungkot na buhay natin. Ang pag-usapan natin ngayon ay yung tungkol sa mga aswang na gumagala dito. Dalawang klaseng aswang. Yung iba, tao ang talagang kinakain. Sila yung talagang mababangis at walang awa kung pumatay ng tao. Sila yung malalakas na aswang. At ang isang klase naman ay mga hayop lang talaga ang kinakain. Hindi sila gaanong malakas pero mailap sila. Kung ganon, may hina lang pala ang aswang na gumagala dito. Base lang yun sa aking karanasan at nalalaman. Mapapatunayan natin yan kapag mayroon na tayong nahuling aswang. Nagpatuloy kaming nagkwentuhan ni Andy habang nagluluto siya hanggang sa makatapos siyang magluto at sabay-sabay na kaming kumain ng almusal. Matapos niyon, muli kaming lumabas ng bahay ni na Andy. Sinamahan niya kami para mag-ikot sa kanilang lugar. Napansin kaagad namin ang maraming masukal na paligid ng mga bahay doon dahil sa malalagong halaman sa harapan ng bahay at sa gawing likuran naman ay matataas na mga damo at mga punong kahoy. Ang iba naman ay malapit sa mga nagkukumpulang puno ng saging. Kaya ipinaliwanag namin kay Andy na kausapin ang mga tao na maglinis ng paligid ng bahay kasi maaaring pagtaguan iyon ng mga aswang sa gabi. Baka magulat na lang sila paglabas sila ng bahay ay sunggaban sila ng aswang na nagtatago sa mga lugar na ganyan kasukal. Sige, ako na ang bahalang magpaliwanag sa kanila. Tsaka magpatawag ka ng meeting, Andy. Kailangan nating makakatulong sa paghahanap sa aswang. Simulan natin ang pagroronda mamayang gabi. Sige po, pagkatapos nating mag-ikot, kakausapin ko mga taga rito. Siya nga pala, Andy. Kanino yung malaking bahay na yun na medyo luba na? Parang mayaman ang nakatira dyan Kinamang Danilo yan. Papera talaga mga yan kasi galing ng abroad. Matagal daw silang namalagi sa abroad kaya nakaipon. Nakaraang taon pa sila bumalik dito. Ganun ba? Marami palang pera kaya pala ang taas ng pader sa paligid ng bahay. May barbed wire pang nakalagay sa ibabaw ng pader. Abay, kahit ang aswang, mahirapang pumasok dyan kasi sasabit sa alambre. Sinabi mo pa. Pero mabait ang mga yun, Tony. Noong birthday nga ni Mang Danilo, namigay sila ng mga bigas at dilata dito sa baryo. Maya-maya lang napansin ko ang nakabukas na bintana sa ikalawang palapag ng bahay na isang lalaki ang mukhang bagong gising lang. Nag-iinat pa nang tumapat sa bintana at sumilip. Nang mapatingin siya sa amin ay kaagad nang umiti at kumawahi kay Andy. Matapos nyon, nagpatuloy kami sa pag-iikot sa baryo. Nang makarating kami sa bukana ng kanilang baryo, nakita naman namin ang isang lalaki na maganda ang porma. Nakasuot ng disenteng damit, polong itim at slacks na pantalon. May suot na Ray-Ban, may kasamang mga tauhan habang naglalakad. Magandang araw, Mang Danilo. Ay, magandang araw naman sa iyo, Andy. Mukhang mayroon kang mga kasama.
Mga buyer ba ang mga yan? Opo Mang Danilo. Pero nabili na nila ang kalabaw ko eh. Hindi na po sila naghahanap. Nag-iikot lang po kami dito sa baryo para makabisado nila ang lugar natin. Abay, para saan naman at kailangan nyo pang kabisaduhin ang aming lugar? Mga manunugis po kami ng aswang. Nalaman namin na dito naman pala nag-aasik ng lagim ang mga aswang kaya nakahanda kaming tumulong sa inyo. Mabuti naman kung ganun. Kawawa mga kababaryo namin na may mga hayop na namamatay. Lalo na yung mga may kalabaw na ginagamit sa pagsasaka at paghahakot ng mga kopras. Yung iba naman ay baboy. Pwede na sanang ibenta ang mga yon pero naunahan pa ng aswang. Oo nga po. Yun nga din ang dahilan kaya naibenta ni Andy ang kalabaw niya. Mas mabuti ang pakinabangan kaysa makain pa ng aswang. Andy, kung meron akong maitutulong sabihan mo lang ako Gusto po namin magsagawa ng pagroronda sa buong magdamag. Kaya kailangan ng mga tao ng pampagising, kape at asukal po. Ganun ba? O sige, heto ang pera. Ikaw na ang bahalang bumili ng asukal at kape para naman ay may mainom ang mga kababaryo nating magbabantay mamayang gabi. Nako, maraming salamat po Mang Danilo. Malaking tulong po itong pera na binigay nyo. Mas malaking tulong para sa atin ang lahat ng gagawin nyo, Andy. Basta, mag-iingat lang kayo Oo po. Sige po, aalis na po kami. ₱500 ang ibinigay ni Mang Danilo kay Andy para ipambili ng asukal at kape. Nagpatuloy kami sa pag-iikot sa baryo hanggang sa makarating kami sa pinakasentro. Nadaanan namin ang isang simbahan. May kalumaan na yun pero buo pa ang mga bintana at pintuan na yari sa kahoy na nara. Pero ayon kay Andy, wala nang pari na nakatira doon. May 6 na buwan na mula nang mayroong pari na dumating doon at nagmisa. Yun ang kapistahan ng kanilang baryo. Kaagad na pumasok doon si Itay at tiningnan ang loob ng simbahan. Anong problema, Tay? Kadalasan, kapag wala nang nakatira sa simbahan, ay pinamumugaran din ito ng mga aswang. Lalo na kung ang mga santo at rebultong narito ay nilalagyan ng mga takip. Hindi na sila katatakutan ng mga aswang. Ganun po ba? E di mas maganda kung aalisin ko na lang mga puting tela na nakatakip sa kanila. Tulungan na kita, Andy, para mas mabilis tayo makaikot sa ibang lugar. Pabilisan nyo! At pagkatapos ay isasara natin ang mga pintuan at bintana nito para walang ibang makapasok kung hindi naman gagamitin. Sige po, nasa akin naman ang susi nito kaya isara na lang natin pagkatapos ng gagawin namin ni Tony. Matapos kaming mag-ikot sa baryo, dumaan na kami sa tindahan. Nagpabili na ako ng asin kay Andy. ₱2 lang ang isang maliit na balot kaya marami siyang binili. Nang araw ding yon, kinausap ni Andy ang mga tao sa kanilang baryo para sa aming mga plano. May mga sumang-ayon pero mayroon ding hindi kumilos dahil ang katwiran, wala naman silang alagang hayop. Hindi daw magpupunta sa kanila ang aswang. Kaya nang sumapit ang dilim, nagkita-kita ang lahat sa harapan ng bahay ni Andy. Nagdala ng kanya-kanyang armas ang lahat. Itak ang karamihang dala ng mga kalalakihan. Ang iba naman ay sibat na kawayan at ang iba ay mga maliliit na palakol. Maliwanag na naman ang buwan ngayon mga kasama. Tsaka kung sasalakay na naman ang aswang, kailangan na nating kumilos para pigilan siya sa pagpiperwisyo dito na ginagawa sa ating lugar. Yung mayroong gamit sa bahay na malalakas na flashlight, dalhin nyo na din. Sulo naman ang iba. Sa marami ko ng karanasan sa pagtutugis ng aswang, madalas yun ay nagtatago sa mga masusukal na lugar. Pwede rin sa mga makakapal na halamanan. Kaya nga nakikisuyo kami na sana ay makipagkaisa ang lahat na maglinis ng bakuran para madali natin makita ang aswang sakaling sumalakay man siya. Maraming kayang gawin ng aswang. Mandaraya sila, kaya kailangan natin maging matalino. Isang kakayahan nila ang gayahin ng anyo ng isang hayop na gusto nilang gayahin. Minsan naman ay anyo ng isang tao. Huwag kayong paluloko sa kanila. Madaling malaman kung ang isang aswang ay nasa harapan mo
At yun ay sa pamamagitan ng asin. Kapag sinabuyan mo ng asin at napaso, tsak, aswang yun. Tandaan natin lahat ng sinabi ni Tony at ni Mang Luis. Mga manunugi sila at alam nila ang mga paraan kung paano labanan ng mga aswang. Siya nga pala, Tony. Paano mo malalaman na hindi aswang ang kasama mo? Lahat tayo ay maglalagay ng asin sa ating mga bulsa. Kayo nang bahala kung may iba pa kayong lalagyan ng asin. Yung palang dahilan kaya pinabili mo rin ako ng asin. Gagamitin pala natin sa pagroronda. Oo. Yun ang unang dahilan para makilala natin ang ating mga kasamahan. At ang pangalawa ay pwede rin nating maging armas laban sa mga aswang. Sige na, bigay mo na sila ng tig-iisang balot ng asin. Kinuha ni Andy ang palanggana kung saan nakalagay na ang mga asin na nakabalot sa maliliit na plastik. Ako na ang naunang kumuha. Sumunod sina Itay at Andy. Kumuha na rin ang mga kalalakihang naroon. Pero isa sa mga lalaking naroon ang kumuha ng asin, pero nang mahawakan yun ay biglang nabitiwan. Kasunod yun ay biglang nanginig ang katawan na parang nakukuryente. Kaagad na bumagsak sa lupa at tumirik ang mga mata. Nagulat ako nang bumula ang bibig habang ang mga kamay at paa ay unat na unat. Maya-maya pa ay tumigil sa panginginig at nakatulog. Kaagad naman siyang nilagyan ng sapin na damit sa ulo ng isa sa mga naroon. Iisa lang ang ibig sabihin nito. Aswang ang taong yan. Nagdadahilan lang yan para hindi makahawak ng asin kasi mapapaso siya kapag ganon. Hindi siya aswang, Tony. Ha? Mayroon lang siyang sakit na epilepsy. Bata pa lamang yan si Mang Fortunato, ay ganyan na siya. Bigla na lang bumabagsak at nanginginig ang buong katawan. Lalo na kapag nagugutom. Maya-maya lang ay gigising din yan pagkatapos ng pag-atake ng epilepsy niya. Sigurado ka ba dyan, Andy? Oo naman. Kahit sabuyan mo pa siya ng asin, ay hindi magbabago ang anyo yan. Akala mo, may espiya ng mga aswang dito na kasama tayo? Subukan mo kung tama yung hinala mo. Ay, sige tay. Humanda ka. Baka nagdadahilan lang ang isang ito para lokohin tayo. Malalaman natin kung aswang siya o hindi. Lalagyan ko na kasi ng kamay niya. Ganito, oh. Nako! Hindi man lang kumilos ang kamay niya. Ay, Tony, hanggang ngayon ay walang reaksyon kahit ang mga mata niya. Maghintay ka lang, tay. Babangon din yan maya-maya kapag napaso na. Hindi ganyan ang ginagawa namin kay Mang Fortunato para gumising. Kalamansi ang gamot dyan. Tama ka, Andy. Isa pa rin yun sa mga alam naming paraan. Napapaso din sa kalamansi ang mga aswang. Kumuha nga agad ng kalamansi sa kanilang kusina si Andy. Hiniwa iyon at pinatakan sa bibig si Mang Fortunato. Di nagtagal ay nalasahan niya ang asim yun. Idinilad niya ang mga mata at bumangon. Nakita namin na nalukot ang mukha niyon dahil sa asim, kaya nang makita ang plastik ng asin na nabitawan ay binutas yon sa kumuha ng ilang butil. Inilagay sa kanyang bibig, kaya naman nagulat kami ni Itay. Nagtawanan naman ng malakas sa mga taong naroon na nakakakilala kay Mang Fortunato. Nang tumayo siya ay nagreklamo kay Andy na nagugutom siya kaya humingi ng pagkain. Binigyan naman yun ni Andy ng kanin at adobong bangus na maraming bawang at sili. Kaagad na kumain si Mang Fortunato. Oh, nakita mo na, Tony? Oo, pasensya ka na. Nagkamali ako. Bakit naman kasi kung kailan humawak ng asin sa kananigas ang katawan? Oo nga eh. Pati nga ako nagulat din. Mabuti na lang at naalala ko na mayroon nga pala siyang sakit na ganun eh. Sige. Ituloy na natin ang gagawin natin ngayong gabi. Magsisimula tayong magronda sa gitna ng ating baryo. Dahil, tsak pagsapit ng dilim, ay nakapasok ng aswang sa baryo at naghahanap yun ng mabibiktima. Nang kumagat na nga ang dilim at unti-unting sumikat ang bilog na buwan, narinig na namin ang huni ng mga kulisap at mga paniki na nagliliparan sa kalangitan. Maririnig din ang huni ng mga panggabing ibon, pero ang higit na nakatawag ng pansin namin ay ang malalakas na tahulan ng mga aso
kaya nagsimula na rin kaming magronda. Sa gitna ng baryo kami nagsimulang magronda. Ginalugad namin ang mga paligid ng mga bahay doon. Naging maayos naman ang pagbabantay namin ng gabing yon. Mag-uumaga na kami nang maghiwa-hiwalay. Nang makauwi kami sa bahay ni na Andy ay kaagad akong nakatulog nang mailapat ko sa papag ang aking likod. Pero nang sumikat ang araw ay nagising kami ni Itay nang magkakasunod na katok ang aming narinig. Nang buksan ko ang pinto ay nakita kong nakasuot ng short at t-shirt si Andy kaya bahagya akong natigilan. Ikaw pala, Andy. Ang ganda pala ng legs mo. Makinis ah. Wag mo nang pansinin ng legs ko. Hindi ko na nga nagawang magpantalon nang punta na ako dito ni Mang Elias. Bakit ba ang aga-aga parang natataranta ka? Ano ba kasing problema? May biktima ng aswang kagabi. Ano? Paano mangyayari yun? Halos papaumaga na maghiwa-hiwalay tayo. Kaninong alagang hayop ang nabiktima? Hindi hayop ang pinatay ng aswang kagabi. Tao, Tony. Si Aling Soledad ang nabiktima ng aswang kagabi. Sigurado ka bang aswang pumatay sa kanya? Yun ang sinabi ni Mang Elias. Sandali lang at magbibihis lang ako. Punta natin sa Aling Soledad. Ay, totoo ba yung narinig ko na mayroong naging biktima ng aswang kagabi? Yun po ang sinabi ni Mang Elias kay Andy Tay. Pero punta natin para makasiguro tayo. Nang makapagpalit nga ng damit si Andy at makapagsuot ng pantalon ay pumunta na kami sa bahay ni Aling Soledad. Nagkakagulo na ang mga tao roon. Nang pumasok ako sa loob ng bahay, nakita ko nga na nasa higaan pa si Aling Soledad. Namatay na tirik ang mga mata. Wasak ang lalamunan at dibdib. Nagkalat ang dugo sa higaan. Ang asawa naman niya ay sugatan. Nakaupo sa isang upuang naroon. Ayon sa asawa ni Aling Soledad, may kumatok daw sa pintuan nila kagabi. Nang hindi nila kaagad binuksan, narinig nila ang boses ng kanilang anak na nagtatrabaho sa bayan. Inakala nila na umuwi ng 10 oras ng gabi, kaya nila binuksan. Isang halimaw na korting tao pero mahahaba ang mga kamay at paa ang kanilang nakita. Ang ulo ay maihahalin tulad sa isang aso. Wala siguro siyang makitang hayop kaya tao na lang ang napagbalikan niya para mapawi ang gutom. Kasi nga naroon tayo sa gitna ng baryo. Hindi ba mga taga roon na lang natitira dito na may alagang hayop? Oo, tama ka nga Andy. Pero ilang beses nating nadaanan ang lugar na to, di ba? Wala naman akong napansin na kakaiba. May paano nga? Na napakaraming matataas na damo at halaman sa paligid ng bahay nila. Kaya kapag nagtago sa ganyan ng aswang at hindi gumalaw, hindi mo malalaman na nandyan pala siya at nag-aabang lang ng tamang oras ng pagsalakay. Kaya nga po sana ay maging leksyon din ito sa iba. Dito sa aming mga kababaryo. Na ayaw makipag-isa sa mga plano na gusto kong gawin para sa ating lugar. Dahil sa nangyaring yon, nakaramdam ng takot ang iba pang kababaryo ni Andy. Kaya naglinis na ng paligid ang mga yon. Tinabas ang matataas na damo at binawasan ang makakapal na halaman sa paligid ng bahay. Pauwi na kami ni Andy nang muli naming makita sa ikalawang pagkakataon si Mang Danilo. Pero sa pagkakataong ito ay kasama naman niya ang isang gwapong lalaki na may kalakihan ng katawan. Maputi at matangkad, halos kasing taas ko rin siya. Kagaya ni Mang Danilo, nakasuot din siya ng itim na salamin. Naisip ko tuloy na ganoon talaga siguro ang mga taong maraming pera. Kapag lalabas ng bahay, nakaporma at palaging may suot na Ray-Ban. Andy, nabalitaan ko ang nangyari kay Soledad. Pinasok daw ng aswang ang bahay nila kagabi. Oo nga po Mang Danilo, kawawa naman. Akala ko ba ay nagtayo kayo ng grupo na magbabantay at magronda dito sa atin? Bakit nasingitan pa rin kayo? Hindi naman natin alam kung kailan kung saan at kung sino ang kanyang bibiktimahin. Kaya kahit nagsasagawa kami ng pagronda, isapal na rin pa rin yun. Teka, sino ka naman? Hindi ka naman taga rito, hindi ba? Sammy, hindi nga sila taga rito. Mga bisita ko sila. Katulong namin sa pagroronda. Bisita mo pala. Akala ko manliligaw mo. Sammy, pwede ba? Huwag mong ginagawang biro ang lahat ng bagay.
Nandito sila para tumulong, hindi para makipagligawan. Ikaw naman, hindi ka na nasanay sa aking mga pambibiro. Pinapatawa lang kita para makalimutan mo yung nangyari sa'yo. Alam mo, maiksi lang ang buhay sa mundo, kaya hindi mo dapat sinasayang ang bawat sandali. Kapag may gusto kang gawin, gawin mo na agad. Kagaya ko, masaya ako ngayon. Oo nga, nabalitaan ko nga na nag-asawa ka na. Kaya hindi ka na rin ganong lumalabas. At saka hindi rin namin nakikita naging asawa mo. Hayaan mo, minsan na ipapakilala ko siya sa'yo. Pare, ayaw mo talagang ligawan itong si Andy? Sammy, ang kulit mo ah. Sinabi ko na sa'yo, bisita ko lang sila. Siya nga naman pare. Saka pareho lang kaming lalaki ni Andy. Bakit naman kami magliligawan? Wala namang bakla sa amin eh. O sige, sabi mo eh. Sa susunod, ayusin niyo ang pagbabantay. Hindi ako makakasama kaya magbibigay na lang ako ng pangkape. Para naman, hindi antukin ang mga magro-ronda. Oh, Andy, ikaw na ang bahalang bumili ng asukal at kape. Naku, huwag na. Nagbigay na kahapon si Mang Danilo. Kunin mo na, Andy. Para kung maubos yung mga binili mo may pambili ka ulit. At kung maaari, kapag nagro-ronda kayo, isagad nyo naman hanggang sa amin. Baka kasi minsan, ay ang bahay naman namin ang pasukin ng aswang. Sige po, salamat. Kinuha ni Andy ang perang ibinigay ni Sammy tapos ay umalis na kami roon. Sina Sammy naman, umalis na rin. Tahimik si Andy nang makarating na kami sa bahay niya. Si Itay ay pumasok sa kwarto para magpahinga. Nagtuloy naman sa kusina si Andy at naghanda ng lulutuin para sa tanghalian. Nawala na ang antok ko kaya umupo na lang ako sa isang upuang nasa mesa sa kusina at pinanood si Andy habang naghihiwa ng mga rekado para sa lulutuin niyang sinigang na bangus. Hindi ko mapigilan ang titigan siya kaya madalas niya akong nahuhuli na nakatingin sa kanya. Matagal mo naman kilala sila, Sammy? Oo, kababata ko siya. Naging kaeskwela hanggang high school. Pero nang makagraduate kami ng high school, umalis sila dito. Yun nga, nabalitaan namin na nag-abroad. Tapos pagbalik nila nung nakarang taon, iba na yung kasama ni Mang Danilo. Pangalawang asawa yata yun. Nagtataka ako kay Sammy. Akala niya manliligaw mo ako. Huwag mo nang pansinin yun. Narinig mo naman ang sinabi niya, di ba? Nagbibiro lang siya. Kapag biro kasi yun. Kasi mukha kang ang babae. Ang ganda mo nga eh. Kung mahaba nga lang ang buhok mo ay mapagkakamalan ka talagang babae. Nako, parehas na kayo ni Sammy. Ang mabuti pa ay sindahan mo na lang ang kalanan. Pagkatapos ang problema niyo dito, itutuloy ko na ang pagtugi sa manluloko kong asawa at sa kabit niya. Papatayin ko sila. Mabait ka, Tony. Alam kong mabuti kang tao. Pero kung ako sa'yo, huwag mo nang gawin ang binabalak mo. Huwag mong tuluyang sirain ang buhay mo sa mga ganong klaseng tao. Gayahin mo ako. Nabigo din ako pero nagpipilit na makalimot. Kasi alam ko may plano pa ang Diyos sa akin. Ay, napakabait mo ding tao, Andy. Kung naging babae ka lang, baka niligawan na kita. Talaga lang ha? Baka nakikisakay ka lang sa sinabi ni Sammy. Hindi ah. Totoo naman talaga yung sinabi niya. Maganda ka. Gwapo ka. Parang ang gusto ko nang maging bakla tapos ligawan mo ako eh. Puro ka talaga kalukuhan. Pero ayos yan. Mabuti at tumatawa ka na. Tama yan. Sabayin mo lang ako. Sabay tayo magsimula at magbagong buhay. Sumang-ayon naman ako sa sinabi ni Andy. Nang gabing yun, muli kaming nagronda pero ibang paraan naman ang ginawa namin. Nagtali kami ng isang malaking baboy sa likuran ng bahay ni Mang Fortunato. Medyo masukal pa kasi ang bakuran niya. Maraming ding puno ng saging. Tiniyak namin naggutom ang baboy ng gabing yon kaya habang nakatali sa puno umiiyak yun sa gutom. Matapos noon ay nagtago kami sa mga masusukal na damuhan at mga sagingan. Makalipas ang halos kalahating oras may dumating na aswang. Kakagatin na sana niya ang baboy nang lumabas kami sa aming pinagtataguan. Isa sa mga kasama namin ang nagpakawala ng sibat pero nakailag ang aswang.
Nang makita niya na marami kami, kaagad siyang tumakas. Mga kasama! Habulin natin ang aswang! Tumatakas siya! Magdalawang grupo tayo! Yung iba ay sumama sa akin. At yung iba naman ay sumunod kay Tony. Sige po, kay Tony nila ako sasama. Sumunod tayo! Tayo na, at baka makatakas pa ang aswang. Doon siya nagpunta sa likuran ng bahay ni na Aling Nelly! Dalian nyo! Ang bilis mong tumakbo. Pagod na ako. Mauna ka na, at baka makatakas pa yan. Ipinagpatuloy ko ang paghabol sa aswang. Nang makita ko siya sa likuran ng bahay ni na Aling Nelly ay kaagad akong humarang sa kanyang daraanan. Parang nagulat ang aswang nang makita ko. Umaangil siya pero hindi siya kumikilo sa kinatatayuan niya kaya ako na ang unang sumugod. Magkakasunod na pagtaga ang ginawa ko nang makalapit ako sa kanya pero inilagan lang niya yun. Nang magkaroon siya ng pagkakataon, sinuwag niya ako kaya nang tamaan ako sa dibdib ng ulo ng aswang ay bumagsak ako. Nahirapan akong huminga pero hindi ako nagpahalata na nasaktan. Muli akong tumayo at akmang sasalakayin siya pero mabilis siyang nakalapit sa akin. Binuhat ako at saka ako ibinalibag sa lupa. Nabitiwan ko ang itak. Sasagpangin na sana ako ng aswang nang dumating sina Andy. Napalingon sa kanila ang aswang kaya sinabuyan ko yon ng asin. Hayo na ang aswang! Kalaban ni Tony! Hoy! Halimaw ka! Bumalik ka dito! Walang iya ka doon! Mga kasama! Habulin niyo ang aswang! Habulin natin! Habulin natin, bilis! Ayos ka lang ba, Tony? Oo, ayos lang ako. Aray, sakit ang balakang ko. Nadurog yata. Sabi mo ayos ka lang, hindi pala. Hindi ka na nga makalakad. Halika nga at tulungan na kita maglakad. Salamat. Masyado ako naging pabaya. Hindi ko akalain na ganun pala kalakas ang aswang na yun eh. Sayang nga lang at nabitawan ko yung itak. Sana ay nataga ko na siya ng sabuyan ko ng asin at mapaso siya eh. Mag-iingat ka na kasi sa susunod. Pati ako ay kinakabahan sa iyo eh. Sumusugod kang mag-isa. Nang alalayan ako ni Andy at tumayo ako ay inakbayan ko siya. Noon ko naramdaman ang malambot niyang katawan. Kaya naman muli na namang nagulo ang isipan ko. Pati kasi ang aura ni Andy ay kakaiba. Para talaga siyang babae. Pero iniisip ko rin naman na malaki ang boses niya at ang kilos niya ay kilos lalaki din. Kaya madalas ay natitigilan ako at natutulala habang nakatingin sa kanya. Kagaya ngayon na halos magkalapit ang aming mukha. Naamoy ko ang mabango niyang hininga. Kapag nagkakatinginan ng mga mata namin ay siya ang unang umiiwas. Ano na naman bang iniisip mo ha? Ha? Naisip ko lang. Napakabait mong tao. Pero nagawa ka pa rin iwanan ng naging nobya mo. Napakatanga kasi niya kaya sinayang niya ang isang gagaya mo. Ay, alam mo, parehas tayo eh. Naitatanong ko tuloy madalas sa aking sarili. Ano pa ba ang kulang? Sadyang walang kasiyahan ng ibang tao, Tony. Hindi sila kontento kung anong nasa kanila. Naghahanap pa ng iba. Marami ang dahilan ng kanilang paghahanap pero madalas tumitingin sila sa pera at sa itsura ng tao. Ano pa ba ang hahanapin niya sa'yo? Mabait, gwapo, at responsable ka naman. Kung ako naging nobya mo, hindi kita iiwanan. Mamahalin kita ng totohanan. Huwag na natin silang pag-usapan. Sundan na natin ang ating mga kasama para malaman natin kung nahuli ba nila ang aswang. Sumunod nga kami ni Andy sa direksyon kung saan nagpunta ang aming mga kasama. Malayo pa lang kami, nakakarinig na kami ng kaguluhan kaya pala ay nasukol na nila Itay ang aswang. Kaya parang nanumbalik ang aking lakas. Inis at galit ang naramdaman ko kaya bumitiw ako kay Andy at muling hinugot ang itak sa baina. Kagad akong lumapit kina Itay. Nakita ko na marami ng tama ng itak at sibat ang aswang pero patuloy siyang lumalaban. Ilan na din sa mga kasamahan namin ang sugatan ng tamaan ng matatalim na kuko ng aswang. Kaya nang makabuelo ako, sinugod ko ang aswang.
Mag-iingat ka, Tony! Minaliit ko kanina ang kakayahan mo, Halibaw. Kaya naisaan mo ako. Pero ngayon, humanda ka sa akin dahil babawian kita. Tony! Mabangis ang asawang na yan at malakas pa. Alam mo yan. Huwag kang mag-alala, Andy. Mas malalaking baka at kalabaw ang kinakatay ko at kinakarne. Kaya humanda sa akin ang aswang na to. Huwag kang maging kampante! Ang mga kalabaw hindi lumalaban! Hindi kagaya ng aswang! Oo, alam ko yun, Tay. Nang muli ko ngang sugurin ang aswang, naging maingat na ako. Ilang beses niya akong kinalmot pero naiiwasan ko ang matatalim niyang mga kuko hanggang sa magkaroon ako ng pagkakataon. Tinaga ko siya pero isinalag niya ang kanyang kamay sa pag-aakala niya na hindi tatalab ang hawak kong itak. Nagulat siya nang maputol ang kanyang kamay. Saka lang niya nalaman na benditado pala ang hawak kong itak, kaya ng mga sunod kong pag-atake umilag na lang siya pero dahil marami ng dugo ang nawala sa kanya, bumagal na siyang kumilos. Kaya ang huli kong pag-atake ay hindi na niya naiwasan. Sinaksak ko siya sa dibdib, sa tapat mismo ng kanyang puso at tumagos iyon sa kanyang likuran. Nang hugutin ko ang itak, walang buhay na bumagsak ang aswang. Ang galing mo, Tony. Napatay mo ang aswang. Tayong lahat ang nakapatay sa kanya, Andy. Nagtulong-tulong tayong lahat. Natapos na rin ang paghahasik niya ng lagim. Ngayon ay makikilala na rin kung sino ang aswang na yun. Sa palagay ko, ay hindi na mangyayari yun, Tay. Naging abo na siya bago pa man magbalik sa dati niyang anyo. Hindi na bale. Ang mahalaga ay natapos na ang paghahasik niya ng lagim. Mapapanatag na ang mga taga rito. Mabuti naman kung ganun. Maraming salamat sa inyo, Tony, Mang Luis. E di, babalik na kayo sa inyong baryo pag sikat ng araw. Oo, ganun na nga. Kailangan ko namang ayusin ang aking problema. Pero huwag kang mag-alala. Paminsan-minsan ay dadaan naman ako sa iyo dito para naman magkwentuhan tayo. Ngumiti lang ng kaunti si Andy tapos ay tumalikod na siya, kaya naman sumunod ako sa kanya. Binalikan namin ang malaking baboy na itinali namin sa puno pero ganoon na lang ang pagkagulat naming lahat nang makitang patay na yon. Wasak ang tiyan at wala na ang laman loob niyon. Nagkatinginan kami ni Itay. Iisa lang kasi ang ibig sabihin yun. Hindi lang iisa ang aswang. Meron pang iba. Sa palagay ko hindi na nag-iisang aswang, Tay. Meron pa siya mga kalayan na gumagala sa baryong to. Oo nga. Hindi natin naaalala na dalawang klase nga pala ang aswang ang naghahasik ng lagim dito. Baka ang napatay natin, kaya ang lakas at ang bangis ay yung aswang na pumatay kay Aling Soledad. At yung aswang na kumakain ng mga hayop ay buhay pa. Siya ang may kagagawa dito. Talagang tuso ang mga aswang. Parang sinadya ng isang yun na magpahabol sa atin para magkaroon ng pagkakataon ng isa na mabiktima ang baboy na to. Kung ganun, ay hindi pa tayo maaaring umuwi, mga kasama. Mahaba pa ang gabi. Kailangan natin ipagpatuloy ang pagroronda sa ating baryo. Tayo na! Nakita ko ang pagkadismaya sa mukha ng mga kalalakihang kasama namin, lalo na yung mga nasugatan, kaya hindi na sila pinasama ni Andy nang muli kaming magronda. Inikot muli namin ang buong baryo pero wala na kaming nakita na aswang. Nang tumilawak ang manok, saka kami umuwi. Nakatulog ako agad. Nang sumikat ang araw, nagyaya si Andy na samahan ko siya sa palengke. Ginamit namin ang single na motor ng isa sa mga kakilala ni Andy. Siya ang nagmaneho, kaya ako ang nakaangkas sa kanyang likuran. Nang makarating kami sa palengke, hindi ko inaasahan na doon ko muling makikita si Rosemary. Bumibili ng karneng baboy. Ang haliparot na babae. Dito ko lang pala siya makikita. Dito lang pala siya nagtatago. Sinong babae? Ayun siya. Ang babae nagtaksil sa akin. Sandali lang, Andy.
Magtutos lang kami ng babaeng to. Sandali lang, Tony. Rosemary! Tony? Nang makita ako ni Rosemary, kaagad siyang lumingon sa paligid na parabang mayroong hinahanap, kaya tinanaw ko rin ang direksyong tinitingnan niya. Iisa ang nasa isip ko, baka kasama niya ang kanyang kabit. Nang muli kong tingnan si Rosemary, nakita kong tumatakbo na siya palabas ng palengke, kaya hinabol ko siya hanggang sa makarating kami sa kalsada. Inabutan ko siya, kaagad ko siyang hinawakan sa braso para tumigil siya sa pagtakbo. Noong una ayaw pa niyang makipag-usap sa akin, pilit siyang nagpupumiglas kaya hindi ko na napigilan ang galit ko. Sinampal ko siya kaya natigilan siya sa pagwawala. Napaatras siya habang ang mga mata ay tumutulo na ang luha. Nang magpunta ako sa Canada, wala akong inisip kung hindi ang kabutihan natin. Ang maging maganda ang buhay natin. Pero anong isinuklibo sa akin? Kataksilan? Kaya pala hindi ka na sumulat? Sumama ka na pala sa iyong kabit? Ikaw ang may kasalanan nito eh. Kung hindi ka umalis, hindi mangyayaring ganito. Ilang ulit kitang pinigilan dahil sabi ko sa'yo natatakot ako mag-isa. Pero itunuloy mo pa rin ang ambisyon mong maka-abroad. Ang kinabukasan natin ang inisip ko, kaya ginawa ko yun. Kung ganun ay kaligtasan naman ng anak mo at ng mga magulang mo ang inisip ko, kaya ako nagawa to. Anong kaligtasan ang sinasabi mo? Huwag mo na gamitin ang anak natin sa mga kawalang hiyang ginawa mo. Alam kong abot langit ang galit mo sa akin. Napakarami ng tingin mo sa akin. Pero maniwala ka man o hindi, nagsakripisyo din ako para sa anak mo at sa pamilya mo. Sakripisyo ba ang maging manloloko? Ang lagyan ng bahay ng kahiyan ang aking pangalan? Anong klaseng sakripisyo, Rosemary? Lumayo ka na sa akin. Para na rin sa kaligtasan mo. Iniwanan ko kay Itay ang lahat ng perang kinita mo sa abroad. Wala ngayon. Kalimutan mo na ako para maging tahimik ang buhay mo. Aalis na ako. Gusto kong sabihin mo sa akin ang totoo. Ano ang dahilan ng pagtataksil mo? Talaga bang mas mahal mo ang kabit mo kaysa sa akin, ha? Ano ba bang kulang sa akin? Wala na akong oras para magpaliwanag. Hayaan na sila. Layuan mo na ako. Wala akong pakialam kung sino man ang darating. Gusto ko nga makilala ang kabit mo eh. Kaya nga ako umuwi para tugisin kayo. Pagbabayarin ko kayo sa inyong kataksilan! Di nga nagtagal, dalawang lalaki ang dumating. Parehong malalaki ang mga katawan. Pareho ding magandang lalaki. Naisip ko na tiyak na isa sa kanila ang kabit ni Rosemary, kaya lalong nadagdagan ang galit ko. Masama ang tingin sa akin ng mga lalaking kaharap ko, kaya muli kong binalingan sa Rosemary. Hinawakan ko siya ng mahigpit sa braso, hinatak ko papalapit sa akin. Gigil na gigil ako. Sino sa kanila ang pinalit mo sa akin, ha? Bitiwan mo ko, Tony. Huwag kang magsimula ng gulo. Mapapahama ka lang. Hindi ako natatakot kahit kanino. Kayo ang dapat matakot dahil maniningil ako ngayon. Hindi na kita papayagang makaalis ngayong nakita na kita. Matigas ang ulo mo. Hindi ka marunong makinig sa akin. Gusto mo talaga ng problema. Kung ako sa'yo, itigil mo ng kaibangan mo. Huwag mo lang alamin kung sinong kabit ko. Bakit? Natatakot ka ba sa gagawin ko sa kanya? Bago pa makasagot si Rosemary, sinugod na ako ng dalawang lalaki. Magkasabay silang umatake sa akin. Nailagan ko ang pagsuntok ng unang lalaking nakalapit sa akin. Nasalag ko naman ang suntok ng isa. Sinipa ko ang unang lalaki pero hindi ko nabantayan ang pagsuntok ulit ng ikalawa. Tinamaan ako sa mukha. Sa lakas niyon para akong nahilo. Napaatras ako pero kaagad din akong nakabawi, kaya nang muli akong sugurin ng ikalawang lalaki, gumanti ako sa kanya. Dalawang malakas na suntok ang ginawa ko. Parehong tumama sa kanyang katawan pero nagulat ako. Parang sumuntok lang ako sa isang sako na puno ng buhangin. Napakatigas ng katawan niya. Hindi man lang ininda ang pag-atake ko, kaya muli ko siyang siluntok sa mukha. Hindi siya umilag. Tinamaan siya sa panga pero hindi man lang ininda. Nang sila ang umatake, sinalo ng katawan ko ang lahat ng sipa at suntok nila. Hilong-hilo ako nang bumagsak. Tama na! Huwag ka lang lumaban dahil wala kang magagawa sa kanila. Ako na nagsasabi sa'yo, Tony, tumigil ka na. Kalimutan mo na ako. Lumayo ka na sa akin para sa kaligtasan mo. Alagaan mo na lang si B-Boy. Napakasama mo talagang babae.
Nagsisisi ako kung bakit sinayang ko ang mahabang panahon kasama ka. Kung alam ko lang na pagtataksilan mo ako, hindi na sana kita pinakasalan. Isipin mo na kung anong gusto mo. Bahala ka kung yan ang paniniwala mo. Darating ang oras malalaman mo nagkamali ka ng iniisip sa akin. Ano nga kasi ang dahilan at ginawa mo ito? Sabihin mo sa akin. Kaya kong unawain kung makatuwiran naman ang dahilan mo. Hindi nakakibo si Rosemary. Napatingin siya sa mga lalaking kasama niya. Matapos ay niyaya na siya ng mga iyon na sumakay na sa kotse. Hindi ko na sila nagawang habulin. Pakiramdam ko kasi nabali ang aking tagliran sa lakas ng mga suntok at sipa na inabot ko sa dalawang lalaking yun. Pati sa mukha ko ay alam kong mayroon akong sugat dahil ramdam ko ang hapdi. Di nga nagtagal ay naramdaman ko ang pag-agos ng dugo mula sa kilay at sa aking labi na pumutok ng tamaan ng suntok. Tinanaw ko na lang ang papalayo nilang sasakyan habang nakadapa ako sa kalsada. Bumalik ka, Rosemary! Hindi ba tayo tapos? Tony, pambihira ka. Ito na nga bang sinasabi ko sa'yo eh. Huwag mo nang habulin pa si Rosemary. Tingnan mo yung nangyari sa'yo. Ang dami mong sugat sa mukha. Ibang klase ang mga lalaking yun, Andy. Ang titigas ng mga katawan. Hindi man lang ininda ang mga suntok ko, pero ang mga suntok nila ng tamaan ako. Talagang solid ang lakas. Eh bakit mo naman kasi nilabanan pa mga yon? Nakita mo na, di ba? Ang lalaki ng mga katawan nila. At ang tataas pa. Mayaman pa lang sinamahan ni Rosemary. Tsak na mga bodyguard niya yun. Oo, mga alalay nga niya. Meron siyang gustong sabihin eh. Pero hindi niya magawa kasi nga nakatingin sa kanya ang mga alalay niya. Halika na. Tutulungan na kitang tumayo. Umuwi na tayo at magamot niyang mga sugat mo. Nang makatayo ako, pinahin ko ang dugo sa aking labi. Nagtatagis ang mga ngipin ko sa galit habang nakatingin sa direksyong pinuntahan ng kotseng sinasakyan ni Rosemary. May kirot sa aking dibdib dahil alam ko na pera at karangyaan ang dahilan kaya niya ako iniwan. Sawa na siya sa hirap kaya isinakripisyo niya ang lahat. Di nagtagal naramdaman ko na hinawakan ako sa balikat ni Andy. Inakay ako. Kaya mo bang maglakad? Kung hindi, hintayin mo na lang ako dito. Kukunin ko yung motor doon sa pinaradahan ko. Ang sakit, Andy. Ngayon ko nalaman na kakulangan ko kaya pala niya ako iniwanan. Hindi kasi ako mayaman. Di ba? Ganyan yung mga sinabi ko sa'yo. Na minsan, kaya nagbabago ang mga partner natin ay dahil sa material na bagay. At minsan naman, sa itsura natin. Kaya sana maging matatag ka. Tanggapin mo na lang katotohanan na wala na sa'yo si Rosemary. Kahit ano ang laki ng kasalanan niya. Sinabi ko na handa akong unawain. Patatawarin ko siya. Pero hindi malinaw ang dahilan niya. Meron pa rin siyang itinatago. Hindi niya masabi kasi kaharap ang mga lalaking yun. Sinungaling siya. Ang taong may kasalanan, hindi basta-basta umaamin yan. Hindi ka rin makakakuha ng magandang dahilan. Hanggat makakaya nilang magsinungaling, yun ang gagawin nila. Matakpan lang ang kasalanan nila. Alam kong masakit yan. Handa naman kitang damayan. Pwede kang umiyak sa balikat ko. Salamat, Andy. Napakabuti mong kaibigan. Niyakap ako ni Andy, pero bilang lalaki. Hindi ko ipinakitang lumuluha ako kahit na sobrang sakit na sa dibdib. Di nagtagal bumitaw na ako kay Andy. Pinuntahan na namin ang motor kung saan namin ipinarada. Hinintay ko na lang si Andy roon. Siya na lang ang namalengke. Makalipas ang kalahating oras ay bumalik si Andy. Hanggang sa makauwi kami, wala na akong kibo. Matagal akong namalagi sa likuran ng bahay nila. Nakatayo sa ilalim ng puno habang nakatingin sa malawak na kabukiran. Iniisip ko ang mga masasayang nangyari sa amin ni Rosemary, pero ang kasunod niyon ay ang malungkot na sandali naman. Hindi ko na malayang tumutulo na pala ang luha ko kasi nanghihinayang ako sa nangyari sa aming pamilya.
Sabihin mong panaginip lang ito, sabihin mong babalik ang lahat to. Sino ang kayakap mo ngayon? Gabi-gabi kong tinatanong, sino ang kayakap mo ngayon? Gabi-gabi kong tinatanong, sinong kayakap mo ngayon? Sa gabing malamig, sinong tinatawag mong mahal? Kapag wala na ako ron, kung pwede lang bumalik ang oras, agawin kita kahit mali. Sino ang kayakap mo ngayon? Sino? Kung may himala mang darating, ibalik mo lang siya sa akin. Kahit sandali, kahit sa panaginip, ito lang ang hihilingin na sa huling pagkakataon. Ako ang kayakap mo muli. Sinong kayakap mo ngayon? Ako pa rin ba? Sinong minamahal mo ngayon? Hindi na ba ako? Kung hindi ka na babalik, sabihin mo na lang sa'kin. Sino ang kayakap mo ngayon para matuto na akong bitawan ka? Tony, kanina ka pa dito ah. Hindi ka ba nangangawit sa ganyang posisyon? Ayos lang ako, Andy. Sanay naman akong tumayo ng matagal, kaya hindi ako nangangawit. Hindi naman yung binti mo ang sinasabi ko. Kung hindi yung uso mong nanunulis at noong mong nakakunot. Papaangit ka at bibilis kang tatanda kapag palagi kang ganyan. Ikaw talaga. Palabiro ka din pala. Kaya naman nanulis ang uso ko dahil sa sugat. Ikaw kayang masapak sa nguso. Kaya nga eh. May sugat ka na dyan. Tapos nakasimangot ka pa. Di lalong hindi maganda. Sabi nga sa kanta, tawanan mo ang iyong problema. Bakit hindi? Tumawa ka. Ganon. Oo, sige na. Tatawa na ako. Pasensya ka na. Dahil sa akin nadadamay ka. Ayos lang yun. Siya nga pala. Naalala ko yung kotse na sinakyan ni Rosemary. Huh? Parang pamilyar sa akin yun eh. Parang kotse yun ni Sammy. Sigurado ka ba? Yung si Sammy na anak ni Mang Danilo ba ang sinasabi mo? Hindi ako sigurado pero kamukha ng kotse nila ang sinakyan ni Rosemary. Kung gano'n ay, sino sa magamang sinamahan niya? Kung totoo man ang sinabi mo, Andy, kailangan kong makatiyak. Anong binabalak mo? Huwag mong sabihing susugod ka doon at manggugulo. Hindi ko pa sigurado ha. Baka kasi kamukha lang ng kotse nila. Pupunta ako sa bahay nila, pero hindi ako papasok. Huwag kang mag-alala, hindi ako magugulo. Titiyakin ko lang kung tama nga ang sinabi mo. Mas mabuti pa kaya samahan na lang kita. Kinakabahan ako sa mga kilos mo eh. Sumang-ayon naman ako kay Andy. Noon din, lumakad kami papunta sa bahay ni Mang Danilo. Nang malapit na kami doon, tumigil kami ni Andy sa tapat ng isang malaking puno. Matagal kaming tumayo roon habang nagmamasid sa bakuran ni Mang Danilo. Pero kalahating oras na kami roon, wala pa rin kaming nakikita ni Andy kaya ipinasya kong lumapit na sa pader. Dahil mataas yun, sinabi sa akin ni Andy na umakyat kami sa punong malapit sa pader. Nang makaakyat kami, nasilip na namin ang loob ng bakuran ni Mang Danilo.
Oh, ang lawak pala ng bakuran nila. Saka malaki talaga ang bahay. Kaya lang parang wala ang kotse na sinasabi mo, Andy. Oo nga, wala nga. Parang nagkamali nga yata ako eh. Pero ganun talagang kotse nila eh. Bumaba na tayo dito. Umuwi na tayo. Baka nagkakamali ka lang. Sandali lang, Tony. Ayun yung kotse. Paparating pa lang. Mukhang mayroon pa silang pinuntahan at ngayon pa lang umuwi. Ay, halika. Bumaba na tayo dito sa puno. Lumapit na tayo sa gate ng bahay para makita natin kung sino ang mga sakay ng kotse na yan. Sige, wala namang problema kung si Mang Danilo ang sakay niyan eh. Kakilala naman natin siya. Kaagad naman kaming bumaba sa puno at nagpunta kami sa malapit na gate ni Mang Danilo. Nang huminto nga ang kotse at bumusina sa gate, lumabas na kami ni Andy sa pinagtataguan namin. Nang makita naman kami ni Mang Danilo, bumaba yun ng kotse. Nagulat ako nang mula sa likurang upuan ng kotse ay bumaba din sina Rosemary at Sammy. Alam ko na nabigla rin si Rosemary nang makita ako. Hindi kaagad siya nakapagsalita, kaya si Sammy ang lumapit sa amin. Alam ko na ang lahat ng nangyari, Tony. Sinabi na sa akin ng mga tauhan ko ang nangyari sa inyo ni Rosemary sa bayan kanina. Sinira mo ang pamilya ko, Sammy. Marami na magbabae dyan, ha? Bakit si Rosemary pa? Alam mo may asawa at anak na siya, di ba? Oo, alam ko. Pero siya ang gusto ko eh. May bibigay ko sa kanya ang mga bagay na hindi mo kayang ibigay. Kaya wag mo na siyang guluhin pa. Umalis ka na at huwag ka na magpapakita sa kanya. Walang hiya kayo. Mga taksil! Hindi ako titigil hanggat hindi kayo napapatay. Pagbabayaran niyo ang ginawa niyo sa akin. Hindi ka ba talaga natatakot? Ha? Baka gusto mong masaktan na naman. Baka nakakalimutan mo na nasa teritoryo kita. Sinabi ko na sa'yong layuan mo na ako, hindi ba? Huwag ka na magpapakita sa akin. Mapapahama ka lang. Umalis ka na. Ayoko na sa'yo. Hindi na ako babalik sa'yo kahit anong gawin mo. Walang hiya ka talagang babae, Rosemary! Umalis ka na dito, Tony, bago pa kita ipalapa sa mga alaga kong aso. Kung gusto mong mabuhay pa ng matagal, iwasan mo na si Rosemary. Huwag mo nang guluhin ang kanilang pagsasama. Isa ka pang matandang konsentidor. Kung mabuti kang tao, hindi mo papayagan ang ganito. Mga walang hiya kayo. Magdahan-dahan ka sa pananalita mo. Baka gusto mong dito pa lang ay matapos na ang buhay mo. Maya-maya lang bumukas ang gate at lumabas doon ang dalawang lalaking nakalaban ko sa palengke. At sa pagkakataong ito, mayroon silang hawak na dalawang malalaking asong itim. May mga tali iyon. Nang makita kami ni Andy, parang naulol ang mga aso na pilit nagwawala. Pero hindi naman binitiwan ng mga lalaki ang mga tali niyon. Kumapit sa aking braso si Andy. Alam ko na natakot siya lalo na nang bahagya niyang pisilin ang braso ko. Umalis na kayo, Andy. Isama mo ang tarantadong ito bago pa tuluyang mag-init ang ulo ko. Gutom na gutom pa naman ang mga alaga kong aso. Pasensya na po kayo, Mang Danilo. Halika na, Tony. Umuwi na tayo. Pabayaan mo na sila. Hindi pa tayo tapos, Rosemary. Hindi ko kayo titigilan. Sandali lang, Andy. Hindi pa ako tapos sa mga ito. Bitawan mo ako, Andy! Makinig ka sa akin. Tagilid tayong dalawa ngayon. Umalis na tayo dito. Hindi ka na kang gaano makakilos oh. Hindi ba kanina masakit pang tagiliran mo? Kapag nagagalit ako, hindi ko na pinapakiramdaman ang sarili ko, Andy. Bitiwan mo ako para sa ko ang Sammy na to. Kapag hindi ka tumigil, ikaw ang bahala. Kung naghahanap ka ng kamatayan mo, yun ang ibibigay ko sa'yo. Pasalamat ka at naandyan pa si Andy para umawat. Sammy, huwag mo na siyang patulin. Pumasok na tayo sa loob. At ikaw, Tony, umalis ka na. Huwag ka na magpapakita sa akin kahit kailan. Magawain dyan, oh! Andyan na si Maglaris! Ay, ano ba naman yan? Huwag kang tanga, Tony. Huwag mong ipagpilitan ang iyong sarili sa taong ayaw na sa'yo. Hindi mo pwedeng ipaglaban ang babaeng siya mismo ang tumatanggi sa'yo. Halika na at umuwi na tayo. Pero tay, dinungisan nila ang pagkatao ko. Magkakagulo lang tayo. Lahat tayo masasaktan. Pero sa bandang huli,
sila pa rin ang pipili ni Rosemary. Masaya siya kay Sammy dahil naibigay sa kanya ang mga material na bagay na hindi mo kayang ibigay. Kaya pabayaan mo na siya. Patawad po, Itay. Ito na ang pinili kong buhay, kaya kayo na pong bahala kay Tony. Hindi ako konsentidor, Rosemary. Kaya ko lang ginagawa ito para na rin kay Tony. Ayaw ko na lalong masaktan ang damdamin niya. Kaya pinapayuhan ko siyang tumigil na. Pero ang totoo, Soko, hanggang langit din ang galit ko sa'yo. Wala kang konsensya. Sana lang hindi dumating sa inyo ang karma. Hindi darating sa amin ang bagay na yun, Luis. Hindi ako naniniwala sa karma. Ikaw at ang anak mo ang mag-iingat. Bantayan mo yan. Dahil kapag hindi yan tumigil sa panggugulo, ako na ang makakalaban yan. Ako nang bahala sa anak ko. Pero binabalaan din kita. Kayo ang nakagawa ng mali sa amin. Kaya kung mayroong mangyari sa anak ko, wala ako ibang sisingilin kundi kayo. Nang tumalikod na si Itay, hinatak na ako. Sumama na ako sa kanila kasi hinatak na rin ako ni Andy. Nang makalayo kami ng kaunti, nilingon ko pa sila Mang Danilo. Naroon pa rin sila sa labas ng gate nila at nakatingin sa amin. Kita ko sa mukha nila ang galit. Kaya nang makabalik kami sa bahay ni na Andy, muli akong namalagi sa ilalim ng puno sa likuran ng kanilang bahay. Mahabang oras akong naupo sa upuang naroon. Hindi ko namamalayang kumakalat na pala ang dilim. Noon ako muling pinuntahan ni Andy. Kamusta na pakiramdam mo ngayon? Hindi na ba masakit yung mga sugat mo? Walang kwenta ito, Andy. Tony! Ah. Ang laki ng aso. Parang nauulol siya. Dito ka lang sa likuran ko. Parang hindi ordinaryong aso to, ha? Parang aswang yata siya. Aswang! Naku po, nasa loob pa naman ng bahay ang itak mo. Kukunin ko ang atensyon niya. Gumawa ka ng paraan para makatakbo ka at makuha ang mga itak sa loob ng bahay mo. Halika dito, aswang! Ako ang harapin mo. Nakita mo itong kahoy na hawak ko? Dudurugin ko ito sa ulo mo. Sige na, tumakbo ka na. Hindi na rin ako pwedeng umalis. Kasi meron pang isang aswang na dumating. Tama nga si Andy. Meron pang papalapit sa amin na isa pang aswang na nasa anyo din ng isa pang malaking aso na mayroong mahahabang paa at kamay. Matatalim na mga kuko at nang umagil ang mga yun, lumabas ang mahahaba at matatalim na pangil. Nang sumugod sa akin ang unang aswang, buong lakas kong pinalo ng hawak kong kahoy. Tinamaan sa ulo. Nadurog ang kahoy na hawak ko pero hindi man lang nasaktan ang aswang. Kaya napaatras ako at hinatak ko si Andy sa aking likuran. Nang mapatingin ako sa ibaba ay nakita ko ang malalaking bato. Kaagad akong dumampot at binato ang mga aswang. Hindi rin nila yun pinansin. Kaya nang salakayin kami ng dalawang malalaking aswang ay dinampot ko na ang upuang kahoy at yun ang ginamit kong pansalag sa mga pag-atake nila. Hanggang sa mawasak ang upuang kahoy. Isang aswang ang nakahablot sa akin. Nang kakagatin na niya ako ay saka ko nakapaang asin sa aking bulsa. Yun ang isinubo ko sa kanya. Sige, labunin mo ang asin. Oo nga pala, meron din ako niyan. Humanda kang aswang ka. Palalamunin din kita ng asin. Ha! O ano, napasok ka, no? Masarap ang asin? Nakakalagdos ba ng dila, ha? Talaga palang mabisa ang asin panlaban sa mga aswang. Oo, Andy. Pero hindi sila mamamatay sa ganyan lang. Ang dapat talaga sa kanila ay mapugutan ng ulo o kaya naman ay masaksak ang kanilang mga puso. Tony! Saluhin mo ang itak mo! Ito! Oh! Salamat, ay! Ngayon, aswang, tingnan natin kung gaano katigas ang katawan mo. Sinugod ko ang aswang. Malalakas na pagtaga ang ginawa ko. Noong una ay kumpiyansa siyang hindi sa tatablan ng itak. Kaya sinalupa niya ang talim yon pero nagulat siya nang bumaon sa kanyang palad ang talim ng aking itak. Bago pa siya makabawi, muli ko siyang tinaga kaya isinalag na niya ang kanyang kamay. Naputo lang isang kamay niya pero sa halip na matakot lalong nagalit ang aswang. Muli niya akong sinugod at ginamit ang isang kamay para ako ay sunggaban
pero muli ko iyong tinaga. Nang masapol ang kamay niya, halos maputol na din yun. Doon na siya nakaramdam ng takot. Umatras siya at tumakbo pero hinabol ko siya at sinaksak sa likod. Padapa siyang bumagsak. Pupugutin ko ang ulo mo para matekong hindi ka na mabubuhay. Tony, tulungan mo kami! Huwag kang matakot, Andy. Ang armas na hawak ko ay kagaya din kay Tony. Hindi ako matatakot sa aswang na to. Yeah! Yeah! Kahit gaano kalakas ang aswang, kahit gaano kakunat ang kanilang balat, hindi sila makakaligtas sa mga benditadong armas. Nakakapagtaka lang. Dati ay ayaw nilang magpakita sa atin. Kaya nahihirapan tayong hanapin sila. Pero ngayon, sila nang lumalapit. Masama ang kutob ko ha. Parang gusto nilang iganti ang kasama nilang napatay natin noong nakaraang gabi. Tama ka dyan, Tay. Tiyak na mayroon pang kasama ang mga ito. Kung ganun, tapusin na natin ang halimaw na to! Magkakasunod na pag-atake ang ginawa ni Itay. Nakailag noong simula ang aswang pero nang matamaan siya ng itak, bumagal na ang kanyang pagkilos hanggang sa mataga siya sa dibdib. Paluhod siyang bumagsak sa harapan ni Itay. Tinangkapan yung kalmutin si Itay pero inunahan ko na siya. Sinaksak ko siya sa likuran. Bago nalagutan ng hininga ang aswang, umuungol pa iyon ng malakas. Umalingaw-ngaw sa kalawakan ng malakas niyang ungol. Kasunod yun ay nakarinig kami ng malalakas na alulong ng aso. Andy! Tawagin mo ang lahat ng ating mga kasamahan! Kailangan natin magtipon-tipon ngayon. Ang alulong ng aso na yon ang hudyat ng pagtangis ng mga aswang. Alam na nila ang nangyayaring ito sa kanilang mga kasama. Sige po, alis na ako. Halika, samahan na kita para makasiguro akong ligtas ka. Salamat, Tony. Para naman akong babae na kailangan mong ingatan at samahan. Naging mabuti ka sa akin, kaya gumaganti lang ako. Halika na. Sa loob lang ako ng bahay at maghihintay ako. Ihahanda ko ang iba pang mga binditadong armas para ipahiram sa ating mga kasama. Mag-iingat kayong dalawa. Teka lang, Tony. Tingnan nyo yung dalawang aswang na napatay nyo. Nagbalik sa pagiging tao. Bago, unti-unti nagiging abo. Hindi ba't sila yung mga alalay ni Rosemary? Mga aswang pala mga ito. Nabugbog ka na nila kaya kambante sila na wala kang magagawa laban sa kanila. Kaya, hayan ang naging bunga ng kayabangan nila. Kung ganoon, Tay, gusto talaga nila akong patahimikin para hindi ko naguluhin sila Rosemary at Sammy. Kung aswang ang mga lalay nila, di kaya aswang din ang mag-ama na yun? Kababata ko yung si Sammy. Kilala ko ang pamilya nila. Hindi naman sila aswang nun. Hindi ko lang alam sa ngayon. Umalis kasi sila dito sa aming baryo. At kailan lang bumalik. Wala na tayong oras na dapat aksayahin. Kung tama nga ang mga iniisip natin, kailangan natin ang tulong ng mga tao para paghandaan ang pagsalakay nila. Unti-unti na nating natutuklasan ang lihim ng mga aswang dito sa inyong baryo. Lumakad na kayo. Kaagad nga kaming umalis ni Andy. Una naming kinatok ang mga bahay ng mga kasamahan namin na malapit sa bahay ni Andy. Kaagad namang sumang-ayon ang mga yon. Lumabas na rin sila ng bahay, dala ang kanilang mga armas. Noon namin nakasalubong ang dalawang malalaking aso na hatak-hatak pa ang kanilang mga kadena. Parang sinadyang pakawalan. Kilala namin ni Andy ang mga aso na yon, pag-aari ni Mang Danilo. Kaya nang sumugod ang mga yon, hinarap na ng mga kasamahan namin. Nagtulong-tulong ang lahat para patayin ang mga yon. Nang mapatay ang mga aso, nagtuloy na ang mga kasamahan namin sa bahay ni Andy. Kami naman ay sinundo pa ng iba. Noon namin muling nakita si Rosemary. Tony! Andy! Pwede ba tayo mag-usap sandali? Nasa panganib ang buhay niyong lahat. Pati ang mga taga rito. Akala ko ba ay ayaw mo na akong makita? Akala ko ba ay masaya ka na kay Sammy? Hindi ba siya ang pinili mo? Sinabi ko lang yun para umalis ka na. Para hindi na magkagulo. Para hindi ka na masaktan pa. Isa na naman ba itong kasinungalingan, Rosemary? Ano ba talaga ang totoo? Ang totoo, napilitan lang akong sumama kay Sammy. Nang umalis ka papuntang abroad,
Ilang buwan lang nakilala ko siya. Nanligaw siya pero tinanggihan ko dahil sa'yo. Pero pinilit niya ako at nagbanta na papatay ng anak natin at sinaitay kung hindi ako papayag makisama sa kanya. Bakit hindi mo yung sinabi kina Itay? Kung sinabi ko sa kanila, baka hindi mo na sila inabutang buhay. Dahil noon pa palaging nakabantay ang mga aswang na alagad ni Sammy. Napilitan akong sumama sa kanya. Nagsakripisyo ako mamuhay kasama ang isang aswang. Bakit hindi mo yung sinabi nung magkita tayo? Hindi ko pwedeng ibunyag ang lihim ng mga aswang. Baka nung araw din yung pinatay ka na ng mga tauhan ni Sammy. Kung ganun, aswang ang sinasami at Mang Danilo. Oo, Andy. Nangako sila sa akin na kapag sumama ako kay Sammy, hindi nila sasaktan ang pamilya ko. Pero sa ginawa ni Tony, nagagalit na sila kaya ngayong gabi. Tsak na bagahasik sila ng lagim. Ngayon, malinaw na ang lahat. Iwanan mo na si Sammy. Bumalik ka na sa amin ang anak mo. Hindi na ako maaaring mabuhay ng normal, Tony. Bakit? Isa na rin ako sa kanila. Pero hindi ako kumakain ng tao na kagaya nila. Mga hayop ang pinapatay ko. Andy, ang ginawa kong ito ay pagtatraidor sa aming lahi. Kung may mangyari sa akin, ikaw na sanang bahala sa aking mag-ama. Mahalin mo sila pakiusap. Bakit ako? Wala naman kaming relasyon ni Tony. Pareho kaming lalaki. Maaari mong maitago ang iyong sarili sa ordinaryong tao na gaya ni Tony. Oh. Pero hindi mo malililang ang isang aswang na kagaya ko. Isa kang babae na pilit itinatago ang tunay mong pagkatao. Kaya wag mo na sana akong biguin sa pakiusap ko. Oo. Aalis na ako, Tony. Hanggang may oras pa. Umalis na kayo ni Itay. Isama mo na si Auntie. Pipigilan ko naman sila sa amin. Patay na ang mga tauhan nila, pati ang mga alaga nilang aso. Dalawa na lang sila ni Sammy kaya sila ang dapat na matakot sa amin. Lihim sa inyong lahat ay nagpalakas na ng puwersa si Sammy. Ang asawa ni Tatay Danilo ang aswang na mayroong mabagsik na kamandag. Kapag nakagat ka niya, magiging aswang ka din. Kaya liban sa kanilang tatlo, mayroon pa silang ibang nahawaan ng pagiging aswang. Bago pa ako muling makasagot ay umalis na si Rosemary. Kami naman ay bumalik na sa bahay ni Andy. Nagkakagulo na doon nang dumating kami dahil mayroon pang 3 aswang na sumugod doon. Natiyak kong tama nga ang sinabi ni Rosemary kaya tinulungan na namin ang mga kasama namin na hinaharap ngayon ang 3 malalakas na aswang. Itay, tama nga ang hinala natin. Aswang nga sina Mang Danilo at Sammy. Nagsisimula na silang sumalakay. Marami na pala sa mga taga rito ang nabiktima nila at nahawaan ng pagiging aswang. Eh kung ganun, tapusin na natin ang mga ito para paghandaan ang pagdating ng mag-amang yon. Bakit hindi na lang po tayo umalis habang may oras pa? Mas delikado kung aalis pa tayo dito. Tsak na napaghandaan na yun ni Sammy. Baka sa daan pa lang ay isa-isa na tayong maubos. Kaya pabayaan na lang natin na sila ang sumugod dito. Tayo na! Tulungan nyo na kami! Tama si Itay, Andy. Madilim ang paligid. Nakakalamang sila sa atin dahil matatalas ang mga mata nila sa dilim. Pwede nila tayong tambangan sa daan. Pero kung sila ang darating dito, mapaghahandaan natin sila. Sinabi ni Rosemary na hindi lang kayo ang sasalakayin ng mga aswang, kundi ang lahat ng taong nandito sa baryo na to para maging kagaya nila. Totoo ba yung narinig ko? Na si Rosemary ang nagsabi sa iyo ng lihim ni na Danilo at Sammy? Oo, Itay. Nagkita kami ni Rosemary. At isa na rin siya sa kanila. Sinabi niya sa amin ang lahat. Nagkamali ako ng hinala sa kanya. Pero saka ko na ipapaliwanag ang lahat. Sakaling malampasan natin ang problemang ito. At saka, hindi lang kayo ang gusto nilang patayin, kundi ang lahat ng mga taga rito para gawing kagaya nila. Ilan pa sa aming mga kasamahan ang nasugatan bago namin tuluyang napatay ang 3 aswang. Mayroon na ring mga sugat sa braso si Itay dahil sa matatalim na kuko ng mga nakalabang aswang. Kaagad na pumasok sa loob ng kanyang bahay si Andy. Kinuha niya ang susi ng simbahan at ang nakatagong baril ng kanyang ama. Isa yung shotgun pero 8 piraso na lang ang bala. Imiligay niya sa akin ang baril. Noon naman muling kinausap ni Itay ang mga kasamahan naming naroon. Kung ganon, ay sunduin na ninyo ang iyong mga pamilya mga kasama. Doon tayo sa simbahan magkita-kita
doon tayo magtatago. At saka, kung meron kayong mga gasolina o gas sa bahay, ay dalhin nyo na din. Magagamit natin yun laban sa aswang. Sige na, kumilos na tayong lahat. Tsakin nyo na walang maiiwanan sa inyong mga bahay. Magkikita-kita tayong lahat sa simbahan. Tayo na, Andy. Mauna na tayo ron sa simbahan. May naisip akong ibang plano. Dalian na natin. Kaya nyo pa ba, Mang Luis? Oo naman. Sa braso lang naman ang sugat ko. Huwag mo na akong alalahanin. Mabilis nga na kumilos ang lahat. Nagkita-kita kami sa simbahan. Lahat ng mga mayroong sugat na kababaryo ni Andy ay pinapasok na namin sa simbahan kasama ang mga bata at mga kababaihan na walang kakayahang lumaban. Tapos ay nilagyan na ulit ni Andy ng kandado ang pintuan ng simbahan. Kami naman at iba pa naming mga kasama ay sa 3 bahay na kaharap lang ng simbahan nagtago. Isa sa mga kasama namin ang iniwanan ng isang maliit na galon ng gasolina sa kalsada sa tapat mismo ng simbahan. Pagkatapos niyon ay tahimik kaming naghintay. Magkakasama kami ni na Andy at Itay sa isang bahay. Pumwesto ako sa bintana habang hawak ang baril. Lumipas ang kalahating oras na pabalikwas ako sa kinauupuan ko nang makarinig ako ng mga alulong ng aso at mga paparating na yabag. Dumating na nga doon si Mang Danilo. Sa bilang ko ay 7 na lang sila. Wala roon si Rosemary kaya umikot ako sa pintuan sa likod. Doon ako dumaan palabas. Kaya naman pala nawala ang lahat ng mga tao sa baryong ito. Nandito lang pala kayo nagtatago sa loob ng simbahan. Hindi nyo kami maluloko. Alam kong nandyan kayo sa loob. Naaamoy namin kayo. Ngayon, alam niyo na ang lihim namin. Lahat kayo ay gagawin namin kagaya namin. Tayo ang maghahari sa lugar na ito. At sa iba pang baryo. Maliban lang sa 3 tao na hindi ko bibigyan ng pagkakataong mabuhay. Hindi ko rin sila gagawing alagad. Baka kasi suwayin lang nila ako pagdating ng oras. Ikaw ang tinutukoy ko, Tony. Pati ang iyong ama, si Andy. Parehas lang pala tayo ng iniisip. Ako din. Hindi ko na rin kayo bibigyan ng pagkakataong mabuhay. Talagang hambog ka kahit kailan. Nasaan si Rosemary? Ibalik mo siya sa akin. Aba, teka. Kayo ang magkasama, tapos ay hanapin mo siya sa akin? Nababaliw ka na ba? Umalis siya sa bahay nang hindi nagpapaalam. Alam kong ikaw ang pinuntahan niya. Sinabi ko sa kanya, kapag nagpumilit siyang bumalik sa'yo, papatayin kita at ang mga mahal mo sa buhay. Nandito ako! Sinabi ko na rin sa'yo, Sammy. Handa ako magsakripisyong mamuhay kasama ka basta wag mo silang sasaktan. Pero sumira ka sa usapan natin. Kaya hindi na ako babalik sa'yo. Hangal ka kung ganun. Mamamatay kang kasama nila. Patayin niyo silang lahat! Nang sumugod ang mga aswang papunta sa akin ay binaril ko ang galon ng gasolina na nakakalat lang doon. Nang sumabog yun ay nag-apoy kaya naman ang mga aswang na naroon ay nabasa ng gasolina at kaagad na nagliyab ang mga katawan. Nataranta silang lahat. Yun naman ang pagkakataong lumabas sa pinagtataguan sina Itay at ang iba pa naming mga kasamahan na nagtatago sa 2 bahay na naroon. Nagkaroon na ng labanan sa pagitan namin at ng mga aswang. Nakita ko na sinugod naman ni Rosemary si Sammy. Naging madugo din ang pag-aaway nila. Galit na galit si Mang Danilo nang sugurin ako. Ilang beses ko siyang pinaputukan pero naiwasan niya. Tinamaan siya ng huling bala ko pero daplis lang yun. Nang makalapit siya sa akin ay kaagad niya akong inatake ng matatalim niyang mga kuko. Isinalag ko ang baril. Ikaw ang dahilan ng lahat ng ito. Sinira mo ang mga plano ko sa baryong ito. Tama lang na hindi mangyari ang mga plano mo. Para wala ng aswang ang magasikpa ng lagim. Mamamatay ka ngayon! Ah! Ikaw at ang iyong ama ang mamamatay! Ngayong wala ka ng bala. Wala ka ng magagawa pa! Wala nang ang bala! Pero meron pa naman kaming itak na magagamit sa'yo! Halimaw! Tikman mo to! Yeah! Hangal! Nasugatan mo ako! Oo! Mayabang na aswang!
Hindi ka sasantoy ng itak ko, kaya tatapusin na kita! Wag! Tony! Kumilos ka na! Tulungan mo si Rosemary! Natalo siya ni Sammy! Hetong itak, Tony! Nang makuha ko ang itak na ibinigay ni Andy, kaagad kong sinugod si Sammy. Nang pagkakataong yun ay nakahandusay na sa lupa si Rosemary, sugatan at agaw buhay. Niyakap niya sa hita si Sammy para hindi na iyon makakilos pa. Kahit anong pagpupumiglas ni Sammy, hindi na sa pinakawalan ni Rosemary. Kaya nang makalapit ako sa kanila, kaagad kong tinaga si Sammy. Tinamaan siya sa balikat, tapos ay sinaksak ko siya sa dibdib. Sakalang sa binitiwan ni Rosemary. Naglakad pa ng ilang hakbang si Sammy bago tuluyang napaluhod at tuluyang bumagsak. Namatay siya. Nilapitan ko naman ang agaw buhay na si Rosemary. Lumapit din si Andy sa amin. Tony, patawad ha. Sana sa akin pag-alis. Wala nang galit sa iyong puso. Oo, Rosemary. Patawarin mo din ako. Andy, yung pakiusap ko sa iyo ha. Alagaan mo si Tony. At kung magkakaanak kayo, sana kung babae, gamitin mo pangalan ko sa bata. Oo, Rosemary. Sige, iyon ang gagawin ko. Paalam, Tony. Nang ipikit ni Rosemary ang kanyang mga mata, bahagyang ngiti ang nakita ko sa kanyang labi. Umalis siyang masaya dahil pagkatapos ng maraming problema at pagsubok, nagkapatawaran kami sa isa't isa. Matapos niyon ay napatingin ako kay Andy. Pinahid niya ang luha sa aking mga mata. Ngumiti siya ng matamis. Nang magsalita siya, boses babae na siya. Yun talaga ang boses niya. Kung ganon, tama si Rosemary. Babae ka nga. Yung pakiramdam ko dati, totoo pala. Yung sinabi dati ni Sammy na manliligaw mo ako, hindi pala yung biro. Pati yung bulong-bulungan ng mga kababaryo mo na dati ka daw Eva na naging Adan. Bakit nagpanggap kang lalaki? Sandy ang tunay kong pangalan. Nang iwanan ako ng boyfriend ko, naisip ko magpaka-tomboy na lang. Kaya pinag-aralan kong palakihin ang boses ko. Pero nang makilala kita, unti-unti yung nagbago. Minahal kita ng lihim. Takot lang akong aminin sa'yo. Ganon din naman ako. Simula pa lang, alam mo naman na parang nababagla na ako sa'yo. Ang ganda mo kayong lalaki. Payag ka bang pakasal sa akin? Oo naman. Ngayon pa ba na malaya ka na? At saka may basbas pa ni Rosemary. Nang yakapin ako ni Andy, nagpalakpakan ang lahat ng mga taong naroon. Naglabasan na rin ang mga tao sa simbahan nang matiyak na patay na ang mga aswang. Gumawa kami ng report sa pulisya sa bayan. Sinabi namin ang lahat ng nangyari. Ayon sa kanila, marami ng ganoong report galing din sa iba-ibang baryo sa aming probinsya. Makalipas ang ilang buwan, nagpakasal kami ni Andy at namuhay ng masaya kasama si B-Boy. At yan po ang aking karanasan, Sir Jupiter. Sana po nagustuhan ninyo ang aking kwento. Marami pong salamat sa inyong lahat. Ang moral lesson, don't judge the book by its cover. Basahin mo muna at buklatin nang malaman mo kung ano ang nilalaman. Huwag kang humatol kaagad sa iyong kapwa dahil baka mayroon siyang mabigat na rason kaya siya nagkasala. Sinong kaya ka?